Ang Devil Emperor. Credit to the author. E-302-10. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Grandmaster Kindstone, hindi ko maintindihan. Paano ko aasahan na makita ang kilos ng pangkat ni Queen Lee? Napalunok ng tuyo, natigilan si Vincent, nauutol at iginala ang tingin kahit saan maliban kay Ethan. Nakangiting umiling si Ethan, mahal kong Grandmaster Layton, sinasabi mo pa iyan ngayon. Paano mo ilalabas ang impormasyon namin kung hindi mo alam ang posisyon niya? Kumakabog ng malakas ang dibdib ni Vincent habang nagpapaliwanag, Grandmaster Kindstone, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ayos lang. Hindi mo kailangang sabihin yan. Hindi rin kita pahihirapan. Magpadala ka lang ng mensahe para sa akin at isumbong mo ang napakagaling at mayabang na heaven-shaking Dragon Lord na yan. Pinawi ni Ethan ang kanyang takot. Nanginginig ang balbas ni Vincent, ang kanyang mukha ay nakakatakot. Ang mahiwagang ngiti ni Ethan ay lalong nagpakilabot sa kanya habang nakikita niya ito. Nagkukunwari ba siya o alam niya ang lahat? Nakakainis ito. Ang tawa ni Ethan ay naging sagot sa kanyang iniisip, Lord Master Layton, dapat alam mo na ang tungkol sa aking pagkatao. Kung hindi man sa pamamagitan ng nakikita, kahit man lang sa mga chismis. Hindi ko kailangang ipagmalaki ang aking sarili kapag gusto kong pumatay ng isang tao. Ginagawa ko lang. Sa kabilang banda, kung gusto ko ng isang buhay, gaano man kasama at mapanlin lang ang taong iyon, hindi ko siya gagawing biktima. Sa bagay, may hinala na ako sa iyo simula pa lang. Kaya kitang patayin kahit kailan ko gusto. Pero sa tingin ko, masasabi kong ang mga kilos ko ang nagpapatunay na wala akong mapapatay. Hindi rin naman gaanong mahalaga ang pag-amin na mali ang totoo sa puntong ito. Sino ba ang hindi maghahangad ng kaluwalhatian at kapangyarihan? Pero hindi ba't hinayaan kong makalaya si Orven? Nakatitig si Ethan kay Vincent. Naguguluhan si Vincent, ngunit tumanggo sa huli, si Grandmaster Kindstone ay mas matalas kaysa sa sinumang tao. Inaamin ko, si Unwonder Controver Winford ang nag-utos sa akin na lumapit kay Grandmaster Kindstone. Hindi ko alam kung paano niya nalaman pero nalaman niya na magkakilala pala tayo noon. Kaya pinamanmanan niya ako. Tumanggi ako noong una, pero pagkatapos. Sige. Ang mga dahilan ay halos tipikal para sa kahit sinong especially iya. Kung hindi man dahil sa karangalan at kapangyarihan, kung hindi dahil sa isang banta. Naiintindihan ko. Pinutol siya ng walang pakialam na pagkaway ni Ethan. Yumuko si Vincent. Napakagaling ni Ethan. Alam niya ang lahat. Ibang bagay ang sabihing kapangyarihan, kaluwalhatian o limitasyon, ngunit ilan ang makakataka sa kanilang mga kamay. Tinitigan siya ni Ethan, ngayong tapos na iyan. Magpadala ka ng mensahe kay Queen Lee. Anong mensahe? Natigilan si Vincent. Nakakagulat ang ginawa ni Ethan. Nahuli niya lang ang especially iyan ng kalaban at ayaw niya itong punitin. At sa halip ay mas lalo pa siyang gumawa ng hakbang, iniwan ang especially iyan na buhay para magpadala ng balita sa kalaban. Para bang nasa iisang panig sila. Talagang ginulat nito ang kalmadong alchemist na si Vincent. Ahehihem. Ang diretsong mukha ni Ethan ay nagpakita ng mayabang na ekspresyon, Grandmaster Layton, kapag nakita mo si Queen Lee, ganito ang dapat mong gawin. Susumpin mo siya. Bobo at walang kwentang tuta ni Donford, walang alam at walang kwentang payaso, talagang naunawaan na ng mga anak mo ang lahat. Kaya bawasan mo ang drama at ang mga palusot mo. Nilalaro ko na ito bago ka pa man isilang. Nanginginig ang mukha ni Vincent, pinagpawisan ng todo. Naglakas loob siyang magsalita, Grandmaster Kindstone, maaari mo bang bawasan ang sama ng loob? Hindi kita matutularan. Biro ba ito? Tuwang-tuwa si Ethan habang nagmumura at umiiyak na parang siya ang may-ari ng lugar. Pero nang magkita-kita ang lalaki at si Queen Lee, mananatili ba siya sa totoong mensahe? Hindi kong gusto niyang makalabas ng buhay. Hahaha, sige, ayon sa gusto mo. Siguraduhin mo lang na naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Mukhang walang pakialam si Ethan pero biglang naging nakamamatay ang mukha niya, pero dapat mong sabihin ng salita por salita ang linyang ito. Kumislap ang kanyang kamay at ngayon ay may hawak na 4 na bote ng Brimong Sacred Peel.
Napanganga si Vincent. Madaling nabasa ni Ethan ang kanyang pagkabigla at malamig na ngumiti, sabihin mo sa kanya ito. Queen tinatawag mo ang iyong sarili na tuso at matalino, ngunit kahit ikaw ay hindi inakalang ang huling brimang sacred pill ay kasama ko na pala. At ikaw pa ang naghanda ng entablado para mahuli ako. Mayaman yan. Kumurap si Vincent, binibilang ang mga bote. Malinaw na apat ang laman nito, ngunit ang kalokohan ng lahat ng ito ay nagpaisip sa kanya. Matagal na niyang katabi si Ethan pero hindi niya alam kung saan niya nakuha ang lahat ng brimang sacred pills. Kaya lagi niyang inaakala na si Ethan lang ang may hawak ng tatlo na kinuha mula sa kamay mismo ni Queen Lee. Nawala namang pang-apat. Isa na naman ba itong tabletang ninakaw niya? Ipinakita ni Vincent ang kanyang pagkagulat, Grandmaster Kindstone, kung nainom mo na ang huling tableta ni Queen Lee, bakit mo ako ginawang mensahero? Inilagay ni Ethan ang daliri sa kanyang mga labi, hindi pa nainom ang huling tableta, pero nawala na sa kanya. Hindi pa rin niya alam. Alam niya kung ano ang kaya kong gawin kaya ang pagsasabi ko sa kanya ng mensahe ko ay makakapag-intindi sa kanya. Siguraduhin mong malinaw mong makikita ang kanyang bulag na galit kapag nag-init ang ulo niya at bumalik sa akin, hihihi. Kumurap-kurap, bamantong hininga si Vincent. Alam nilang pareho nakakilakilabot si Queen Lee pero ininom ni Ethan ang tableta niya nang walang kahit kaunting senyales. Nakakagulat. Mukhang hindi rin nagsisinungaling si Ethan. Gusto niyang lalong mapahiya ko si Queen Lee gamit ang mensaheng iyon. Sa lahat ng pagkakataon, hindi naman ito mukhang peke. Inubos talaga ni Ethan ang walang kamalay-malay na brimang sacred pill ni Queen Lee mula sa ilalim ng ilong niya. Huminga ng malalim, tumigas ang mukha ni Vincent, si Grandmaster Kindstone ay kahanga-hanga. Walang hindi mo magagawa. Ipapasa ko na lang ang mga sinabi ni Grandmaster Kindstone, kahit na ang mga salita ay maaaring hindi kasing mapang-uyam. Naiintindihan ko. Ang mahalaga ay ang esensya. Tiyak na magagalit siya kapag narinig niya iyon, hahaha, natatawang sabi ni Ethan. Lumayo si Vincent ng 2 hakbang bago tumigil, Grandmaster Kindstone, maaari mo bang linawin ang isang bagay para sa akin? Shoo! Kailan mo pa ako pinagdudahan? Tanong ni Vincent. Nakangiting sabi ni Ethan, simula nang makita-kita sa Beast King Mountain. Ganon ba kabilis? Natigilan si Vincent. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagbunyag sa kanya. Umiling si Ethan, una, hindi ako naniniwala sa mga pagkakataon. Ang esoteric debate ay ginaganap sa Beast King Mountain, pero nagkataon lang na nandito ka at naghahanap ng mga halamang gamot. Malabong mangyari iyon. Malamang na nandito ka dahil sa storage ring ni Queen Lee. Pangalawa, noong tinanggap kita bilang isang disipulo, ang ipinakita mo lang ay respeto at hindi kagalakan. Ibang-iba ito sa reaksyon mo noong una kang nagtanong. May hinala ako noon. At ang paggamit ng apprenticeship bilang dahilan para tulungan ang Larsen clan ang nagpatunay nito. Lahat ng pinagsama-sama ay naging malinaw ang dahilan mo sa paglapit sa Larsen clan. Gulat na tumingin si Vincent kay Ethan, hay nako, nabigo ako bilang isang especially iya. Nakita mo na ang totoo sa akin noong una pa lang tayong nagkita. Pero bakit hindi mo ako inalis noon? Para malaman syempre ang mga plano ni Queen Lee. Pangiinis ni Ethan, sa tuwing ginagamit mo ang Sending Jade, iniisip ko na para lang ilabas ang mga numero, posisyon, at miyembro natin. Dahil dito, madali kong nalaman kung ano ang niluluto ni Queen Lee na ang pinupuntiryan niya ay ang mga nasa paligid ko. Kumunat ang noo ni Vincent sa kahihiyan. Hindi lamang siya nabigo bilang isang especially iya, kundi isa ring lubos na kahihiyan. Ang impormasyong ipinadala niya ay mali at umabot pa sa puntong inilantad ang pangunahing plano ng kanyang Panginoon. Nag-aalab ang mukha ni Vincent, Grandmaster Kindstone, tuso ka talaga. Kaya pala personal na pumasok si Winford. Lumipad palayo si Vincent, naiwan si Ethan na gulat na gulat. Ito ang unang beses na narinig niya ito, kahit na hindi si Queen Lee ang utak, kundi si Winford. Sa ganitong sitwasyon, kailangan kong bilasan. Lumipad si Ethan pagkatapos ni Vincent sa mga anino. Pagkalipas ng isang araw, isang liwanag ang lumipad sa malapit. Nahuli ni Ethan ang nagpadala ng Jade na may nakasulat na, bumalik na ang mga sundalo, mapayapa na ang hari ng dragon. Tama nga, ang array map ay isang patibong.
Nakangiting binaril ni Ethan ang tatlo na nagpadala ng Jade sa kanyang tatlong kakampi. Pagkatapos ay tiningnan niya ang hawak niya at pinuri, perpektong nagawa. Ipinagpatuloy niya ang pagbuntot kay Vincent. Ang pagpapakawala kay Orven ay hindi dahil sa kabutihan ng kanyang puso o, tulad ng sinabi niya, dahil sa kawalang bahala. Kundi upang gamitin ang mga ito at sukatin ang reaksyon ni Quinley. Kung magngangalit si Quinley, magiging ligtas sana ang tatlong labasan. Kung hindi sinisisi ni Quinley ang dalawa, magiging ayon sa plano ng lalaki ang lahat at kailangan niyang baguhin ang ruta ng kanyang tatlong kakampi. Naging posible ang lahat ng ito salamat sa especially Ian na maingat niyang inilagay malapit sa Quinley. Hindi naman kayang gawin ni Ethan ang pagtataksil pagdating sa mga palihim na operasyon. Bagamat mukhang tahimik ang mga paksayon sa unang tingin, ang dilim ay nagpapakita ng isang gusot na gulo. 303. Swoosh! Pinangungunahan ni Quinley at Alfred ang kanilang mga tauhan patungo sa labasan sa lupa nang mapansin nila ang isang liwanag na sumusunod sa kalangitan. Isang figure ang lumapag kasabay ng isang malakas na putok at kumunat ang noo ni Quinley. Vincent, anong ginagawa mo rito? Akala ko sinabi ko na sa iyo na manatili ka kay Ethan. Huwag mong sabihin sa akin. Mapait na yumoko si Vincent, nakatatandang batang Panginoon, nabunyag po ako. Ano? Kung gayon, paano ka pa nabubuhay? Kumunat ang noo ni Quinley, tumaas ang kanyang hinala, ang isang masama at tusong lalaki tulad ni Ethan ay talagang pinakawalan hindi lamang si Orven kundi pati na rin ikaw. Natuklasan at pinakawalan niya ang dalawang especially iya. Ano ba ang nangyayari sa isip niya? Bamantong hininga, nanlamig ang puso ni Vincent. Alam niyang wala ng pag-asa ang dalawa sa kanyang pagbabalik. Itinapon na nila siya palayo simula pa lang. Sino ang nagsabi sa kanya na sumakay? Wala na siyang ibang magawa kundi sumama sa kanila. Huminga ng malalim si Vincent at yumoko, magandang batang Panginoon, nagpahatid po sa inyo si Ethan. Magsalita ka. Seryoso ang mga mata ni Quinley. Nag-isip sandali si Vincent bago, sabi ni Ethan, ang mga plano mo ay malinaw na malinaw at hindi mo dapat problemayan ang mga iyon. Ganoon lang ba? Sa ugali niya, parang hindi siya yun, pangungutya ni Quinley. Yumoko muli si Vincent at nagpatuloy, tama ang panganay na batang Panginoon. Ngunit dahil ang kanyang mga totoong salita ay bastos at hindi angkop sa pandinig ng panganay na batang Panginoon, binago ko ang kanilang mga salita. Pareho lang ang kahulugan. Hahaha, natatakot ka bang ilabas ko ang galit ko sa iyo? Binasa siya ni Quinley na parang nasa libro, ayos lang naman. Ayoko ring makinig. Nakakatawa kung paano niya iniisip na alam niya ang lahat, gayong napapaligiran siya ng makapal na hamog na hindi niya makita. Walang kaalam-alam ang dalawang katabi niya, ngunit ang labis na kumpiyansa ni Quinley ay pumihil sa anumang pagtatanong. Pagkatapos ay kinabahan si Vincent, at muling yumoko, nakatatandang batang Panginoon, may isa pang sasabihin si Ethan. Ayokong marinig yan. Isa siguro itong walang kabuluhang pagmamayabang, na sinusubukang iligaw ako. Hayaan mo siyang malunod sa kanyang mga maling akala. Pagtanggi ni Quinley sa kanya. Ikinuyom ni Vincent ang kanyang mga kamay, nakatatandang batang Panginoon, balak nga ni Ethan na ipahiya ang panganay na batang Panginoon, pero kailangan ko itong iulat. Nalungkot si Quinley, magsalita ka. Matandang batang Panginoon, ang pang-apat na Brimang Sacred Pill na ginagamit mo para akitin siya ay matagal nang nasa kamay niya. Pinagtatawanan kanya at sinasabing kung gaano kaka-ignorant sa lahat ng ito. Ano? Putol ni Alfred, imposible, ang panganay na batang Panginoon ay ipinaubaya na sa akin ang pang-apat na tableta mula pa sa simula. Paano nangyari sa kanya? Young Master Lin, hindi rin ako naniwala, pero ipinakita niya sa akin ang 4 na vial. Hindi ko pa nakikita ang mga iyon sa buong panahon na kasama ko ang grupo niya. Sinabi rin niya na alam ninyong lahat kung ano ang kaya niyang gawin. Natigilan si Vincent sa pagsasalita. Napakurap si Quinley, ang binhi ng pagdududa ay natanim. Natatarante si Alfred, ninakaw ba niya iyon gamit ang kakaibang sining niya? Kumislap ang kamay ni Alfred dala ang bote ng Brimang Sacred Pill. Napabuntong hininga na lang si Alfred, hahaha, ginugulo tayo ng pump. Nandito pa rin tayo. Masyadong malalim ang iniisip ni Quinley kaya hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay nagbago ang kanyang mukha, Hanggal, huwag mong ilabas yan.
Natigilan si Alfred ng saglit, sapat na ang oras para mawala ang bote. Ethan. Nauutol na sabi ni Alfred. Hindi kalayuan, narinig ang hajejek ni Ethan mula sa mga puno. Hahaha, maraming salamat po, Batang Panginoon Dunford. Tatanggapin ko ang iyong kabutihang loob. Kumurap si Alfred, natigilan pa rin sa kinatatayuan. Hindi pa rin makahinga si Vincent dahil sa gulat, nasa likuran ko ba si Ethan sa lahat ng oras na ito? Napahawak si Quinley sa kanyang ulo at bumantong hininga, mga hanggal, kayong lahat. Ito ang plano para makuha si Ethan at wala siyang ideya kung saan ko itinago ang brimang sacred peel. Tapos ibinigay niyo lang ito sa isang malaking plato. Ano ang inaasahan ninyo? Nanlaki ang mga mata ni Alfred at ibinuhos ang kanyang galit kay Vincent, taksil. Nakikipagsabuatan ka na ngayon kay Ethan. Papatayin kita. Young Master Lin, mensahero lang po ako. Wala po akong alam. Natakot ng husto si Vincent. May maling akala siyang pinapanto lang siya ni Ethan para suruan si Quinley sa mensahe nito. Sino nga ba ang mag-aakalang may planong kaakibat nito? Ang pinakamasamang nangyari ay ginawa niyang scapegoat ang matandang lalaki. Dahil galit na galit ang dalawang nasa harap niya, dahil hindi nila mahuli si Ethan, kanino pa nila ilalabas ang galit nila? Kahit ang paghuhugas sa ilog ng mundong ilalim ay hindi makakapagpawalang sala sa kanya. Nagsimula siya bilang isang especially iya para sa pangkat ni Quinley, ngunit nauwi lamang sa kanyang pagkamatay. Tinagurian siyang isang ahente na walang kaaawaan. Angkop para sa isang especially iya, at ironic. Nasaksihan na niya ngayon ang kakayahan ni Ethan sa pagiging mabangis at malupit. Wala siyang magagawa kundi makatakas mula sa kanya. Dahil sa pagsisi sa dalawang ahente, sa wakas ay naunawaan niya ang katusuhan ng plano. Sumenya si Quinley kay Alfred, tigil, hindi niya kasalanan. Ginamit din siya. Napakatalino ng panganay na batang Panginoon. Yumuko si Vincent at pinunasan ang kanyang noo. Hindi siya pinansin ni Quinley at humarap sa kagubatan, dahil nandito ka, bakit hindi ka pumunta rito para mag-usap? Hahaha, ano pa bang dapat pag-usapan? Pero dahil mapilit ka, makikipagkita tayo sa'yo. Gusto kong makita mismo ng sarili kong mga mata ang nakakunot at kawawang mukha ng isang tauunan. Nakangiting naglakad si Ethan mula sa gitna ng mga puno. Namutla at nanigas ang ulo ng iba pang mga lalaki roon. Ang soaring demonic dragon ay kasing kilala ni Quinley. Ang mga tauhan mo. Mukhang takot na takot sa akin, pang-uuyam ni Ethan. Malamig na ngumiti si Quinley, hindi man lang nagalit. Ethan, may kasabihan na akmang-akma sa iyo ngayon. Tumigil ka sa pagyayabang kung hindi ay tatamaan ka ng kidlat. Hahaha, ginagawa ko na yan simula pa noong ipinanganak ako pero wala pa akong natatamaan ng kidlat. Pero napapaisip ako, ano kaya ang pakiramdam? Siguradong nakakakilig. Tumawa si Ethan. Umiling si Quinley at ngumiti, malalaman mo rin naman agad. Nakapikit at nakatitig si Ethan sa mga mata ni Quinley nang may pagkabalisa. Siya nga pala, Ethan, ang maliit na bote na ginamit mo para lokohin ang matanda ay malamang na iyong natagpuan mo noon ngunit hindi mo ito natanggal. Kaya nang makakita si matandang Layton ng 4 na bote, agad siyang nagdesisyon. Hinding-hindi siya magsisinungaling sa akin kung hindi. Ngumiti si Quinley. Tumaas ang kilay ni Ethan, tingnan mo nga naman, young Master Dunford. Hindi ka kasing tanga ng ibang mga taong may malay at bait sa paligid mo. Hahaha, nakatadhana akong maging hari. Paano ako magiging tanga? Pero sa totoo lang, hindi madaling maunawaan ito agad-agad. Napagtanto ko ang katotohanan dahil sa isang bagay na nangyayari ngayon. Natatawang sabi ni Quinley, Ethan, wala ka bang 2 susi para sa labasan ng tubig pero itago mo na lang? Sumigaw si Ethan, paano mo, di mo sinasabi sa akin? Tama. Ipinadala ko ang mga tauhan ko para ihatid sila sa inyo noong kasama ninyo ang grupo ni Dexter. Hindi ako nag-alinlangan kahit isang segundo na mami-miss ninyo sila. Kaya nang iulat ni Vincent na hindi ninyo sila binanggit noong nagkita kayo ni Clara, napagtanto ko na plano ninyo silang gamitin sa mga panahong pinakamahalaga ito. Minsan mo nang sinabi na pareho tayo, na hindi natin basta-basta ipapakita ang ating mga kamay. Hahaha, sayang nga lang at alam ko na ang 2 sa mga baraha mo. Nanginginig si Ethan at nagpakita ng takot sa unang pagkakataon. Nag-isip siya ng malalim at basang-basa ang kanyang noo.
Pumutok sa tuwa ang puso ni Quinley dahil sa kanyang pagkatalo, sabi ni Sir Leng ang tugatog ng sining ng digmaan ay ang paggamit ng husto sa isang sitwasyon. Hindi lang basta mahuli ang kalaban sa iyong mga patibong, kundi pati na rin ang pagkontrol sa bawat galaw nila, at gabayan sila kung saan mo gusto. Ethan, mula nang magkita kayo ni Dexter, ang iyong mga kilos at layunin ay naaayon lahat sa aking plano. Kasama na yung mga laban natin. Kahit na nakakasakit ng ulo ang magarbong sining mo, ang pagpapanalo sa'yo sa lahat ng pagkakataon ay bahagi ng plano ko. Lahat para ikaw ang maging de facto leader ng alyansa. Ito ang pinakamahusay na paraan para masiguro mong susundin mo ang daan patungo sa impyerno na pinaghirapan kong ihanda para sa'yo. Ano, huwag mong sabihing hindi mo iniisip kung gaano kagaan ang naging paglalakbay mo sa ngayon. Talagang mataas ang tingin mo sa sarili mo, kaya mong harapin ang libu-libong lalaki at iligtas ang lahat mula sa bingit ng kamatayan. Humph, natalo ka, lahat dahil sa kay-abangan mo. Halimbawa, ang labanan sa Killing Blood Marsh. Naisip mo ba kung bakit hindi ko inilabas ang lahat ng kapangyarihan ko? Akala mo ba masyado akong mayabang, iniisip mong nasa loob ko kayong lahat na parang isda sa bar aisles para matuwa akong paglaruan kayo? Hahaha, ako ang naghagis ng posporo. Nang inig si Ethan, umatras ng 3 hakbang at saka sumugod sa ere kasunod ang 3 koponan. Nawala na ako ng tuluyan. Sigaw ni Ethan sa kanyang isipan, ngayon lang siya nawala ng kontrol ng ganito katindi. Ngunit ang panig ni Quinley ay nagkakasiyahan, at mayabang na humahalaklak. Sa wakas ay natalo na rin si Ethan. 304. Sinundan ni Alfred ng tingin si Ethan habang ito ay naglalaho sa malayo, ito ang unang pagkakataon na nakita ko ang baliw na yan. Ano ba ang nangyari? Hahaha, wala naman masyado, pinapante niya lang ang sarili niyang mga kaibigan sa maagang libingan. Ngumiti si Quinley ng malabo. Pagkatapos ay humarap siya upang tapikin ang balikat ni Vincent, matandang Layton, magaling. Gaya ng inaasahan ko. Nakatatandang batang Panginoon, hindi ko ito karapat-dapat. Natuklasan na ako simula pa noong una, ha? Hindi niya natapos ang sasabihin ng pinisil ni Quinley ang kanyang lalamunan habang nakangiti, hindi, matandang Layton, hindi mo kailangang maging mahinhin. Magaling ang ginawa mo. Ngumiti si Quinley, ngunit lalo lamang humigpit ang pagkakahawak niya. Ang ngiti ay tila nakakatakot sa puntong ito, na nagdulot ng takot sa nagtatakang matandang lalaki. Paano siya nagkamali? Bakit pinigilan ni Quinley si Alfred sa pagpatay sa kanya, ngunit siya na ngayon ang gumagawa nito? Nakadilat ang mga mata, tanging paos na tunog lang ang nailabas ni Vincent. Si Vincent ay kasing lito rin ng biktima, nakatatandang batang Panginoon, ano? Hahaha, pinigilan kita dahil lang malapit lang si Ethan. Ayokong magpasikat para sa kanya. Pero ngayon, lumagpas na sa sukdulan ng matandang ito sa kanyang layunin. Hindi mangyayari iyon kung mahulog siya sa mga kamay ni Raisin. Ang pagpatay sa kanya rito ay makakaiwas sa abala. Kumislap ang mga mata ni Quinley at lumaki ang nakakasuklom ng ngiti sa kanyang mukha. Mas lalo niya pang nilakasan ang kanyang pagkakahawak at sandaling nanginig ang katawan, pagkatapos ay nanghina ang mga paa at kamay ni Vincent. Itinapon ang bangkay, pumalakpak si Quinley. Napasinghap si Alfred, nalilito ang kanyang isipan. Si Quinley ay isang halimaw na itinatapon ang mga bagay na hindi na niya ginagamit. Wala siyang kahit kaunting konsensya. Ganito rin ba ang kahihinatnan ko? Alam ni Quinley na darating ito kaya tinapik niya ang balikat nito, na nagpang-inig sa kanya, huwag kang mag-alala. Kahit na isa kang pilay, ikaw ang susunod na mamumuno sa Merrywoods. Mas mahalaga ka. Hanggat nasa tabi kita, hindi kita sasaktan. Kumunat ang noo ni Alfred. Humagalpak siya ng tawa habang pinupunasan ang noo niya. Muling tumingin sa katawan ni Vincent at napabuntong hininga. Sino ang magsasabing hindi ito magbabago? Pero biglang nagliwanag ang mukha ni Alfred, nakatatandang batang Panginoon, dahil pwede mo namang isama si Vincent, bakit hindi mo ginawa iyon sa mga nakatatanda sa ating mga tahanan? Mas madali sana kung tatapusin ko si Ethan noon. Tanga, kinukuha mo ba si Raisin bilang namamahala sa mga depensa ng Dragon Cloud City bilang isang prop? Single ni Quinley, nadala ko lang siya matapos ko siyang pretuhin na parang isang espiritong hayop, inilagay sa aking storage ring. Dahil sa kanyang kawalang halaga kaya hindi siya napapansin.
Kung isa itong elder mula sa 7 bahay, magpapadala ito ng alarma kay Raisin at maoobserbahan tayo. Kung hindi dahil sa ating kaunting bilang na naglihim, hindi sana natuloy ang ating plano. Umiling si Alfred, tinanggap ang paghampas ng dila habang hindi nakakalimutang pakantaban ang puweta ni Quinley ng walang katapusang pambabala. Kumaway si Quinley sa kanya, aalis na tayo agad papunta sa labasan ng mundo. May saysay pa bang pumunta roon ngayong alam na ni Ethan ang plano natin? Naguluhan si Alfred. Ang mapang-uyam na tugon ni Quinley ay dumating, gago, pupunta tayo para diretso siyang pumasok sa ating pagtambang. Nakalagay na ang lahat ng mga patibong. Kahit alam niya iyon, wala siyang paraan para pigilan ang mga ito. Hindi kapag may kinalaman siya sa paggawa nito. Ang nakakadurog ng pusong panghihinayang, ang nakakapangilabot na pagkakasala, ay tiyak na matinding paghihirap, hahaha. Humajejek ng masama si Quinley. Hindi pa rin maintindihan ni Alfred, ngunit sinunod niya ang sinabi. Sa ibang lugar, 3 araw nang papunta sa labasan na gawa sa bakal ang grupo ni Troy nang biglang may lumipad na liwanag. Nahuli ito ni Troy, alam niyang ito ang Jade na ipinadala ni Ethan na nagsasabing, ngayon ay maaari mo nang tingnan ang Jade Sleep. Labis na naguluhan si Troy. Hindi ba dapat ko nang gawin iyon pagkatapos ng 5 araw? Bakit ang aga-aga? Pero dahil sinabi iyon ni Ethan, syempre ay sumunod siya. 5 simpleng salita ang pumasok sa kanyang mga mata, tumungo sa labasan ng tubig. Nako! Natamba si Troy, anong ibig sabihin yan? Nagpalit agad ng direksyon. Bakit? Delikado ba ang labasang bakal? Agad na sumigaw si Troy, tigil. Magpapalit tayo ng direksyon. Sundan ninyo ako. Hinailan ni Trent si Abigail papunta sa unahan kasama ang mga nagtatakang titig, kapatid, anong problema? 3 araw na tayong tumatakbo at bigla mo na lang gustong magpalit ng direksyon. Pag-atake ba ito ng kalaban? Hindi. Umiling si Troy, at ibinigay ang Jade Sleep, ito ang Jade Sleep na ibinigay sa akin ni Ethan bago kami naghiwalay, at sinabi niyang suriin ko ito pagkalipas ng 5 araw. Pero ngayon ko lang natanggap ang mensahe niya na tingnan ko ito. At ang sabi nito, tiningnan ni Trent ang Jade, pupunta sa labasan ng tubig. Ano ba to? Hindi ko rin alam. Pero dahil sinabi iyon ni Ethan, siguradong may dahilan siya. Matigas ang mga mata ni Troy. Umiling si Trent, kuya, kailan ka pa naging tagahanga? Paano kung mali siya? Ilang beses na ba siyang nagkamali sa mga nakaraang araw na kasama namin siya? Bihira rin kaming dumanas ng anumang balakid. Bagamat nasa isang sitwasyon na hindi ko moari, ang pakikinig sa kanyang paghatol ay isang matalinong desisyon. Nakatakda na ang isip ni Troy. Naunang nagsalita si Abigail bago pa man makapagsalita si Trent, kapatid na Trent, nagkamali ba si Kuya Kindstone? Pakinggan mo siya. Hindi mo ba natatandaan ang Beastland Mountain Range? Hindi ba siya paulit-ulit na nahulog sa mga pukana ni Ricky? Pero dahil wala si Ricky, si Kuya Kindstone ang pinakamalakas, di ba? Masigasig na ipinagtatanggol ni Abigail ang karangalan ni Ethan. Kumaibot ang bibig ni Trent, ramdam ang kirot sa kanyang puso. At dahil wala siyang magagawa kay Abby, ang magagawa na lamang niya ay makipagkompromiso. Kaya, sa pangunguna ni Troy, ang pangkat ng Sword Marquis Abode ay lumingon patungo sa labasan ng tubig. Natanggap din ng pangkat ni Clara at Aaron ang mensahe ni Ethan at patungo sa parehong direksyon. Gayunpaman, walang nakakaalam tungkol sa 10,000 malakas na hukbo na naghihintay sa kanila roon sa pangunguna ni Baron at Lucian. Sa tuktok ng isang maringal na bundok, tumingin si Lucian sa malayo ngunit wala siyang nakitang kahit sino. Kinuha niya ang kanyang Jade Sleep at bumantong hininga, Poisoner, ano ang masasabi mo sa ginawa ng panganay na batang Panginoon? Binibigyan niya tayo ng Jade Sleep na bubuksan pagkalipas ng 1 araw para lang lumipat ang ating landas sa labasan ng tubig at nagtangkang tumambang dito. Bakit hindi niya sinabi mula pa sa simula? Bakit natin pag-aaksayahin ang napakaraming oras sa pagpunta muna sa mga labasan ng apoy at bakal? Natatakot siyang mabunyag ang impormasyon. Nanginginig sa takot ang malungkot na mukha ni Baron. Tumaas ang kilay ni Lucian, ibig sabihin ba niyan ay may especially iya sa atin?
Hahaha, banibiro mo ako. Kahit sinong especially iya ay kakampi nila. Mayroon bang mas mababang angkan dyan na handang masaktan ang regent sa pamamagitan ng pagiging especially iya? Hindi pa kasama rito ang 12 ng mga basalyo sa kanilang panig na handang sumando sa Regent Estate, na kusang loob na nagbibigay sa atin ng kanilang mga galaw. Gayunpaman, hindi naman masamang maging ligtas. Lalo na sa ganitong kaimportanteng sandali ng ating plano. Bulong ni Baron, dahil ito ang pukana ni Sir Leng, kailangan lang nating sundin ito. Tumango rin si Lucian. Nakita ng dalawa ang katiyakan ng isipan ni Winford, perpekto ang kanyang mga plano. Ang kailangan lang nilang gawin ay sundin ang sinabi niya. Senior brother, young master Yu, nakahanda na ang hanay ng mga nasa ikatlong baitang sa ibaba. Yumuko si Fulton bilang paggalang sa kanilang dalawa. Tumango si Baron at kinawayan siya palayo, junior brother, nagsikap ka. Umalis ka na. Salamat. Yumuko si Fulton at umalis. Kinutya ni Lucian ang papalayong figure, medyo maamo naman ang bata nitong mga nakaraang araw. Wala man lang bahid ng pagkadismaya sa mukha niya. Isa siyang pambihirang henyo na alchemist na pinalaki ni Pilking Hall. Hahaha, simula ng patayin ni Ethan si Vicious Pilking, nawala na siya ng suporta. Siguro tinanggap na niya ang kapalaran niya kaya tumahimik na lang siya. Ang dalawang iyon ay nakatingin lang sa isa't isa gamit ang kanilang mga matapang na kabayo. Kahit ikaw. Tinaas ni Lucian ang isang kilay. Nagpalitan sila ng tingin at saka nagtawanan. Ang pangungutya mula sa itaas ay bumalot sa mga tainga ni Fulton. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa kabangisan. Balang araw, makukuha mo rin ang nararapat sa iyo at naroon ako para panoorin kang mamatay. Samantala, nagmamadali si Ethan patungo sa labas ng tubig. Dahil wala siyang oras para ipaalam sa mga koponan, umaasa na lamang siya na makakarating siya sa tamang oras para iligtas sila. Patuloy na lumilipad sa isip niya ang mga pinakamasamang senaryo, na siyang dahilan kung bakit napanganga siya at binalot ng pag-aalala. Sinabihan niya silang pumunta sa labasan ng tubig at sigurado siyang susundan nila ito. Ito ang lalong nagtulala ng sitwasyon, puno ng pagkakasala, ngunit lubos na namangha sa utak ng lahat ng ito. Para matuklasan ng lubusan na kahit ang kanyang mga kakampi sa patibong na ito ay nadawit niya, pakiramdam niya ay pinaglalaroan siya, tulad ng ginagawa ng isang pusa sa isang daga. Hindi ordinaryong tao ang utak para malinlang kahit ang dakilang Ethan sa kanyang mga pukana. Ang mga pukana ng lalaking ito ay ibang-iba sa kay Ricky. Unwanted controver, Winford. Nagngalit ang mga ngipin ni Ethan sa galit. Nahulaan na niya ang tunay na arkitekto sa likod ng lahat ng balangkas na ito. Hindi ang arrogant na si Quinley, kundi ang Katie wala ng Regent Estate, ang pangalawang pinakadakilang tao ng Imperyong Titans, si Winford. Wala na sa paningin niya ang paghihiganti sa ngayon. Ang magagawa na lang niya ay subukan ang lahat para malampasan ang desperadong sitwasyong ito. Pagkatapos, nakaramdam si Ethan ng nakakapangilabot na hangin habang dumadaan. Pagtingin niya sa ibaba, nakita niya ang isang malinaw na lawa na naglalabas ng malamig na hangin mula sa gitna nito. 1,000 taong gulang na malamig na lawa. Naningkit ang mga mata, sumisid si Ethan. 305. Bago ang National Elemental Stone sa tubig sa panig ng Dragon Cloud City, lahat ay nagtipon malapit upang pagmasdan ang palabas habang ito ay nagaganap. 3 araw na ang nakalipas, nakita na ng mga manunood sina Baron at Lucian na nangunguna sa 10,000 kalalakihan. May mga nag-aakalang natagpuan na ng dalawa ang mga susi sa labasan ng tubig at malapit nang bumalik. Maya-maya, naging malinaw na wala silang ganoong intensyon. Sa halip na lumapit, naghanda sila ng isang hanay sa malapit na malinaw na isang pagtambang. Pero sa loob ng 3 araw, tahimik ang lahat. Kinabahan ng mga manunood, lalo na ang grupo nina Lola at Rufus. Malinaw na para kina Clara at mga kasama ang lahat ng paghahanda. Pero ganoon ba sila kadaling malinlang? Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa Beast King Mountain, dagdag pa sa kanilang mga pag-aalala, ang kanilang mga kunot noo ay hindi nawawala sa kanilang mga mukha. Buong puso silang nanalangin para sa kanilang mga kahalili na huwag itong malinlang.
Nakangiti ang nasa tabi ng Regent Estate. Panginoon ng Ari-Arian, ang panganay na batang Panginoon ay pumasok na sa huling yugto ng plano. Hinaplos ni Winford ang kanyang balbas. Nagningning ang kanyang mga mata at nakataas ang kanyang bibig sa isang mapagmataas na ngiti. Tumanggaw si Timothy, napakatalino ng isip ni Sir Leng. Wala akong duda na kaya mong linisin ang kasamaang iyon sa pagkakataong ito. Hanggat may kikialam si Sir Leng, kahit ang demonyong iyon ay hindi makakatakas. Napakabait mo, Panginoon ng Ari-Arian. Maaaring naibigay ko na sa panganay na batang Panginoon ang plano, ngunit ang kanyang kahangahangang talino ang nagtulak dito upang maisakatuparan ito. Hindi ko dapat angkinan ang lahat ng papuri. Nagpanggap na mahinhin si Winford. Kasabay ng kakaibang ngiti, sinabi ni Timothy, hindi, Sir Leng. Lahat ng ito ay salamat sa iyo. Kung ikaw ang nangunguna sa operasyon, mas maaga sana itong natapos. Tiningnan siya ng malalim ni Winford at tumanggo. Alam niya ang pagkadismaya ni Timothy para sa kanyang anak, natakot siyang baka makakuha ng sapat na merito ang batang Panginoon para mapatalsik siya sa pwesto. Kaya mas gugustuhin pa niyang hayaan si Winford na akuhan ang lahat ng papuri, lahat para masira ang mga nagawa ni Queenly. Hay, ganyan talaga ang Regent Estate. Kung saan ang mag-ama ay walang humpay na nag-aaway para sa kapangyarihan. Umiling si Winford habang kinukutya sila. Sir Leng, sigurado po ba kayong sapat na ang 10,000 lalaki para harapin si Ethan? Isang nakangiting boses ang narinig. Lumingon si Winford at nakita si Conrad kasama ang kanyang mga nakatatanda na papalapit na may mapanlinlang na ngiti. Kumikislap ang mga mata, umiling si Winford, ang aking maliit na kasanayan ay para lamang sa libangan. Hindi ako maglalakas loob na magyabang sa harap ng dakilang punong ministro. Tungkol naman sa pananambang ito, hindi ito para harapin si Ethan. Oh! Tinaasan ni Conrad ang isang kilay, ngunit pagkatapos ay sinabi niya pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, unahin mong harapin ang kabayo pagkatapos ay ang sakay, tama ba? Tunay na matalino si punong ministro Hale. Tumanggaw si Winford, alam mo ang kasabihang, ang mga gustong lipulin ng Diyos, siya muna ang nagpapabaliw sa kanila. Hindi lang makapangyarihan si Ethan, marami rin siyang kakaibang mga panlilinlang. At huwag nating kalimutan ang kanyang tusong pag-iisip at hilig sa mga pukana. Kung hindi natin siya aagawin sa kanyang katwiran, kahit ang isang walang kapintasang plano na naisip nating dalawa ay hindi gagana. Sa narinig mo, natagpuan na ni Sir Leng ang kahinaan niya. Kung hindi, hindi ka sana ganoon kabukas sa mga plano mo. Nakataas ang kilay ni Conrad at ngumiti, sino nga ba iyon? Si Dexter, oh. Umiling si Winford, malabo ang kanyang mga salita, punong ministro Hale, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Naniniwala akong kahit si Ginoo ay hindi maiisip kung sino ang kanyang nakamamatay na kahinaan. Tugon ni Conrad Hale, hahaha, Sir Leng, pinag-iisipan mo pa nga ako. Sige, makikita ko na mismo kung paano nababaliw ang demonyong iyon. Ngumiti rin si Winford sa tubig at sa pambansang elemental na bato. Sa oras na ito, isang grupo ang lumitaw sa malaking screen. Natigilan sina Lola at Rufus nang makita sila. Nanigas ang kanilang mga puso at napuno ng malamig na pawis ang kanilang mga kamao. Wala silang ibang hinahangad kundi sigawan sila para babalaan sila tungkol sa kanilang pagpanaw. Nakakahiya naman dahil one-way lang ang teleportation array. Hindi pa rin pakikinggan ang mga babala nila. Habang sina Winford at Timothy ay nagpakita ng isang hagejek, nandito na sila sa wakas. Dalawang pangkat ang malinaw na nakikilala, ang Sword Marquis Abodes at ang Veiled Dragon Pavilions. Mas mabilis sila kaysa kay Clara at nagkita pa nga sila sa daan. Ano ba ang iniisip ni Ethan nang ipadala niya tayo rito? Malinaw na nagsasayang lang tayo ng oras sa paggala-gala kung saan-saan. Hawak ni Trent ang isang dahon sa kanyang bibig. Pinagpapawisan ang isang palumpong habang nagrereklamo ng pagkabagot. Tumawa si Aaron, pangalawang batang Panginoon Graham, narinig mo na ba ang tungkol sa kasinungalingan sa katotohanan, at katotohanan sa kasinungalingan, na ginagamit sa sining ng digmaan? Para malinlang ang kaaway, dapat mong linlangin ang iyong mga kakampi. Ang tatlong labasan na iyon ay walang iba kundi isang pangakit para sa kaaway, habang tayo ay nagbabago ng ating landas patungo sa ating tunay na layunin. Oo, kapatid na Trent, kailangan mong matuto mula kay Kuya Kindstone. Kahit siya ay mas may alam kaysa sa iyo tungkol sa mga nangyayari.
Biglang sigaw ni Abigail, itinuro si Aaron habang binabanggit ang mga pagkukulang ni Trent. Tahimik na napangisi si Trent, habang nagdurugo ang puso niya sa galit, sinasabi mo na parang ang bawat salita ni Ethan ay ang walang bahid na katotohanan. Tumango muna si Aaron, pagkatapos ay kumaibot ang kanyang mukha. Talagang may bahid ng galit ang dalaga sa kanya. Anong ibig mong sabihin sa kahit alam niya? Sinasabi mo bang isa akong ignorante at walang muwang na Pilistino? Ganoon ba ako katanga sa paningin mo? Pagkatapos, isang sigaw ang sumaire sa kanilang walang humpay na pagtatalo. Sigaw ni Danica habang itinuturo ang kumikinang na kristal ng tubig, ayan ang labasan ng tubig. Totoo ang mapa. Ang iba ay tuwang-tuwa sa inaasam na iyon at nagmamadaling lumapit. Hahaha, nandito na ang labasan ng tubig. Tama si Brother Kindstone noon pa. Tumawa si Aaron at tumakbo rin. Ngumisi si Trent, bakit ang bilis mo namang kumilos? Wala naman tayong susi, di ba? Tanga, dahil sinabihan tayo ni Kuya Kindstone na pumunta rito, malamang nakuha niya ang mga susi nang hindi natin namamalayan. Tuwang-tuwa si Aaron, kaya nakalimutan niya kung sino ang nagsalita at gumanti ng pagmumura. Naina si Trent ngunit hindi niya ito hinayaan. Si Abigail, ang larawan ng kamangmangan, ay nagpasiklab ng apoy, oo nga, hanggal. May talino ka ba? Sa tingin mo ba ay papapuntahin tayo rito ni Kuya Kindstone ng biglaan? Walang kaalam-alam ang nagsasalita sa pinsala, habang sinadya naman ang nakikinig ang mga salitang iyon para inisin siya. Ang apoy ng galit ni Trent ay mas nag-aalab pa sa lava. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Bakit ba lahat ay tumitingala kay Ethan at lagi akong minamaliit? Wala siyang masyadong pakialam sa iba pero kahit si Abby, ang pinakapinapahalagahan niya, ay ginawa iyon. Hindi niya lang talaga matanggap. Isang binhi ng puot ang natanim sa kanyang puso para sa kanyang kapatid na minsan niyang pinagdaanan ang buhay at kamatayan. Isang pagbabago na walang nakapansin doon. Bago ang pambansang elemental na bato sa tubig, ang grupo ni Lola ay labis na nabigla, halos manlambot ang kanilang mga puso habang nagdarasal, huwag kang lumapit pa, isa itong patibong. Ang lubos na kawalan ng lakas na kanilang naramdaman habang pinapanood ang kanilang mga kamag-anak na naglalakad patungo sa bingit ng kamatayan ay napakalakas na parang sinasaksak ang kanyang puso ng paulit-ulit, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Pinanood sila ni Winfred at Timothy na papalapit at ang kanilang mga ngiti ay naging mapang-uyam. Hindi nagtagal ay napalitan ito ng saya sa pag-asang magdugo ang dugo nang mapansin ang isang maliit na figure sa kanilang piling. Sa paligid ng labasan ng tubig, nagabang ang mga puwersa ni Aaron at Lucian. Nang mapansin ng dalawa ang walang pakialam na figure sa kanilang mga biktima, sumenya sila, nandito na ang ating target. Sumugod kayo. Sabay-sabay nilang sigaw. Pagkatapos, isang liwanag ang nagsimulang sumikat mula sa ilalim ng mga paa ng lahat. 36 na poste ng ilaw ang tumilapon patungo sa kalangitan, na nakulong silang lahat. Kasabay nito, ang bawat isa sa mga biga ng pylon ay ipinakitang may tirahan ng isang tao. Habang nagsisimulang magbago ang tanawin, naglaho ang labasan ng tubig, at agad na napalitan ng madugong kalangitan, at hanging may bahid ng dugo. Tila natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ibang mundo. Hindi ang Beast King Mountain ng Titan's Empire, napakakakaibang lugar na maaaring wala sila sa Martial Emperor Continent. Isang hanay ng 36 na tao. Sigaw ni Aaron, Sus Mariosep. Nakulong tayo. Malinaw na maliwanag ito sa lahat. Hindi ito isang hanay na kontrolado ng iisang tao, kundi ng 36 na tao. Ang ganitong maingat na hanay ay nangangailangan ng sapat na oras upang masimulan. Sa madaling salita, isa itong pinag-isipang mabuti na pagtambang, kaya naman nagsimula na ito bago pa man sila sumugod dito. Pero paano? Sinabihan sila ni Ethan na pumunta rito. Bakit niya sila dadalhin sa isang patibong? Walang sino man ang makatanggap sa kanilang nasa harapan at piniling itanggi ang katotohanan. Ngunit ang mga katotohanan ay inilantad sa lahat. Ipinadala sila ni Ethan sa impyerno. Huwag mo silang bigyan ng kahit kaunting halaga. Isang sigaw ang nagpakawala ng 10,000 kalalakihan na papalapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sa sobrang takot nila ay hindi nila matukoy kung saan nanggagaling ang kaaway, at wala nang ibang iniisip kundi ang pagtakas. Ngunit kahit nakulong sila, na ang lahat ng panig ay pininturahan ng pula, wala silang paraan upang matukoy ang labasan.
Idagdag pa riyan ang walang tigil na ungol ng kalaban, ang takot ay nang ibabaw sa anumang tila katwiran na natitira sa kanila, naghihintay na patayin. 306. Anong gagawin natin, kapatid? Humarap ang takot na si Dannake kay Aaron. Hindi na bumuti ang pakiramdam ni Aaron, lumanggap ang kanyang mga mata kung saan-saan. Nang mapansin ng 36 na poste, lalong sumama ang kanyang mukha, kung gusto nating mabuhay, kailangan muna nating lumabas sa hanay. Ang 36 na ilaw ay magkakaugnay, kaya imposibleng masira ang hanay mula sa loob. Kailangan nating hanapin ang labasan kung gusto nating makatakas. Lalong hindi mapakali sina Dannake at ang iba pa. Nang makita ang pagdagsa ng mga kalaban na sumusugod, namumula ang kanilang mga mukha. Paano nila nagagawa iyon kung sisiguraduhin ng hukbong iyon na mas mahigpit pa silang makulong dito kaysa sa hanay ng mga kasama nila? Ang tanging gamit lang ng array ay ang pag-alis sa kanila ng pagkakataong makatakas. Ginawa nitong imposible ang paglipad kahit ng mga eksperto sa Profound Heaven, kung kaya't kahit ang 6 dragons at 1 phoenix ay hindi na kayang gawin ito. Lahat ay yumuko sa kawalan ng pag-asa, na wala ng gana lumaban. Humph! Ang hirap lang makahanap ng labasan. Ang hirap ba niyan? Subukan na lang natin sila isa-isa. Isang ungol na narinig ko nang biglang sumulpot ang isang itim na figure sa hanay ng kalaban. Namulaklak ang gininto ang liwanag habang lumilipad ito sa lahat ng direksyon. Saan man ito dumapo, umalangaw-ngaw ang mga pagsabog na nagbabalot sa lupa ng daan-daang bangkay. Lumipad ang dugo sa hangin, para lamang bumagsak pabalik sa mga nagkalat na sanga. Nakita nila kung paano ang mga pilit ng ngiti ng kalaban ay napalitan ng takot nang makita ang lalaking ito. Ang panganay na batang Panginoon ni Sword Marquis Abode, ang panatikong martial arts na si Troy. Itinigil ni Troy ang kanyang espada, ngunit ang kanyang malamig na mga mata ay kumikislap na parang mga punyal. Ang sino mang makakatitig sa kanya ay parang sinaksak ng 1,000 espada. Ang kanyang matapang na figure ay nakatayong walang kapantay na parang isang walang kapantay na espada. Nawalan ng pag-asa ang kalaban, sa takot sa maaaring mangyari kung sakaling makalapit pa sila ng kahit 1 pulgada. Kumurap si Aaron, pagkatapos ay tuwang-tuwa, si Brother Graham ay nagsisilbing isang tunay na panatiko sa pakikipaglaban. Kay maaasahan. Pero syempre, ang kapatid ko ay nahuhumaling na sa martial arts simula pa noong bata pa siya, araw-araw siyang nagsasanay ng walang pahinga. Kung hindi dahil sa 2 halimaw na iyon, hindi sana matatalo ang kapatid ko. Pagmamalaking sabi ni Trent. Bumantong hininga ang lahat sa loob. Si Troy ang numero 1 swordsman sa Titans. Kahit ang 6 dragons at 1 phoenix ay hindi makakapantay sa kanyang talento. Ang Panginoon ng Dragon na yumayanig sa langit ang siyang nakaagaw sa kanya ng atensyon, kasunod ang masamang si Ethan, na siyang nagselyo ng pagkakataong maipakita ang kanyang lakas. Kapag nawala na ang 2 iyon, masasaksihan na ng mundo ang tunay na kapangyarihan ng panatikong ito sa pakikipaglaban. Inikot ang kanyang mga mata, at sumigaw si Aaron, "Kapatid na Graham, maglinis ka ng daan. Nasa likuran mo lang kami." Nakangiting sinabi ni Trent, napakatalino ni Brother Long sa pag-akyat sa likuran. Kapag nakapasok na ang kapatid ko sa hanay at pagod na para magpatuloy, pwede ka nang tumakbo palayo. Hahaha, kapatid na Trent, hindi mo na kailangang maghiwalay. Tayo ay mga kakampi rito. Tulungan mo ako ngayon, at tutulungan din kita mamaya. Pareho tayong makikinabang. Itinuro ni Aaron si Troy, bukod pa rito, hindi ba't handang magpagamit ang kapatid mo? Tunay nga, nagningning ang mga mata ni Troy sa alok na ito, na parang hinihintay lang niya ito, sige. Bawat pagindayog ng espada ay nagpadala ng gininto ang liwanag sa lahat ng dako. Ang 9 forms ng flowing space ay isinagawa ng buong karelagan, sa kapinsalaan ng mga dinurog na kaaway at nagkalat na mga bangkay. Ilang segundo lamang ang lumipas at umabot sa 1,000 ang mga nasawi. Habang nagliliwanag ng duguan ang paligid, ngayon ay nagliliwanag din ang lupa. Umiling si Trent habang ang kanyang kapatid ay determinadong salakayin ang kalaban na parang nagsasanay sila ng mga dummy. Hay nako, ang panatikong martial arts ng kapatid ko ay muling nag-aalsa. Wala nang iba pang makakapidyaw sa kanyang espada ngayon kundi ang pagod o pagkatalo. Nakakahawa para sa iba ang nag-aalab na katapangan ng panganay na batang Panginoon ni Sword Marquis Abode. Umabot ito sa punto na ang ilan ay gusto pang sumama sa lalaking ito sa kanyang pangangasiwa.
Pero nang mas malapitan kong tingnan, nakita ko ang isang mapulang si Troy, na papatay sa lahat ng direksyon ng may nakakalokong ngiti sa kanyang mukha. Nabugan sila ng isang balde ng malamig na tubig ng kanilang sigasig. Papatayin niya rin tayo. Hinimas ni Aaron ang kanyang baba, tumango sa baliw na figure. Nahulaan niya na walang pressure sa paghahanap ng labasan. Mabuti na lang at nasa isang malawakang pagpatay si Troy, mabilis na mapapaalis ang kalaban. Kahit papaano, kung wala sina Ethan at Quinley, si Troy ay naging tunay na Diyos ng digmaan, na pumapatay ng mga Diyos, demonyo, Buddha at kung ano-ano pa. Troy, huwag kang masyadong mayabang. Harapin mo ako para may iba naman. Isang sigaw ang nagpakita ng isang itim na figure na sumusugod kay Troy. Tuwang-tuwa si Troy, hahaha, Baron, nasa tamang oras ka. Napapagod na akong pumatay ng mga langgam. Ngayon ay maaari ko nang hasain ang aking espada laban sa iyo. Itinutok ni Troy ang espada sa langit. Sumabog ang enerhiya ng espada ng may hindi kapani-pani walang lakas at talas. Naningkit ang mga mata ni Baron at yumuko palayo. Ang enerhiya ng espada ay dumampi sa kanyang balikat, nagbalat kayo sa kanyang laman at nagpakagat sa kanyang mga ngipin sa sakit. Ang enerhiya ng espada ay tumama sa kalangitan, kung saan ito sumabog at niyanig ang 36 na mga poste. Kinailangan pang dumura ng dugo ang mga lalaking nasa loob. Napagtanto ng lahat kung gaano talaga kalakas ang espada ni Troy, at ang panganib na kinakatawan niya. Hindi na muling nakaiwas si Baron, napilitan siyang harapin si Troy ng harapan. Isang berdeng miasma ang lumabas mula sa kanyang kamay habang inatake niya ang mukha ni Troy gamit ang palad. Naging seryoso si Troy at mabilis na umiwas. Isang malakas na kalabog ang tumama sa lupa, na tumama sa iba pang nasa daan nito nang hindi handa. Tinusok nito ang kanilang mga katawan, na nagdulot ng isang panaghoy ng paghihirap, habang ang dugo ay umaagos na parang mga ilog mula sa kanilang pilipit na mukha. Sa loob lamang ng ilang segundo, ang natitira na lamang ay mabaho at mabahong dugo, na nakakapagpakilig lamang ng sikmura. Sumunod si Abigail kay Trent habang nagsisimula ang kilabot. Ang iba naman ay hindi rin gumanda, gulat na gulat sa kakayahan ni Baron na maging malupit. Napakurap si Troy, matigas ang mukha, ngunit walang bahid ng takot. Sumayaw ang espada ni Troy sa kanyang kamay habang pinakawalan niya ang 9 na anyo. Nakaiwas si Baron sa takot, ni isang segundo ay hindi niya matatanggap ang bigat ng gayong nakamamatay na puwersa. Pinalo nila ang hanay at ang 36 na kalalakihan sa mga magaan na poste ay nagbuga ng dugo sa kabuuan ng 9 na beses. Maging ang madugong kalangitan ay nawala ng malay. Malapit nang masira ang array. Basang-basa ng pawis si Baron, at gulong-gulo ang puso niya. Kung magpapatuloy ito, hindi siya mananalo, lalo na ang mapapatay ang kalaban. Maingat nilang pinaghirapan na alisin si Ethan sa grupo, para lang makilala ang isa pang kakatwang nilalang, si Troy. Karaniwang kaalaman na ang 6 Dragons at 1 Phoenix, maliban kay Quinley, ay halos magkapantay. Pero ang lalaking ito. Lumubog ang mukha ni Baron, kung mabibigo ang operasyong ito, mabibigo ang planong patayin si Ethan. Tiyak na hindi basta-basta iisipin ni Quinley ang kanyang pagkabigo. Nagngalit si Baron at nagpakawala ng isang 7 kulay na miasma, ang signature move ni Pilking Hall, Rainbow Cloud Palm. Kumalat ang miasma, nilamon ang kaaway at mga kaibigan, walang iniwan kundi isang madugong tambakan ng namumuong nana. Sa kamay ni Baron, gamit ang kanyang makamandag na katawan, ang Rainbow Cloud Palm ay mas lalong nakapipinsala. Hindi rin ito walang mga kakulangan. Habang lumalakas ang lason, lumalakas din ang kanyang paghihirap. Ang Rainbow Cloud Palm ay isang espadang may 2 talam, sa bawat paggamit nito ay kinakagat nito ang katawan ng gumagamit. At dahil siya ang gumagamit nito, ang lason ay mas mabilis na dumadaloy sa kanya kaysa sa sinuman sa kanyang mga kamag-anak. Halatang dumilim ang mukha ni Baron, may makapal na berdeng dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Nagnanaknak din ang sugat sa kanyang balikat, na tila magiging lusak ng dugo. Pero tiniis niya ito, habang inilalabas pa rin ng kanyang mga kamay ang mapaminsalang miasma na iyon. Kailangan niyang tapusin ang misyon ni Quinley, kung hindi ay mamamatay siya sa anumang paraan. Nakatitig si Troy sa pinagmumula ng miasma. Ilang beses niyang ikinaway ang kanyang espada, ngunit nilamon silang lahat ng makapal na miasma na parang wala. Tumalon pabalik si Troy sa harap ng kumakalat na sakit, katabi si Aaron.
Pinanood nila ang daan-daang kanilang mga kaaway na namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan, pinahihirapan sa gitna ng naglalagablab na salot. Napakasama. Kahit ang mga kakampi niya ay hindi pinatawad. Nagngalit ang mga ngipin ni Trent. Tumigas ang mukha ni Aaron, wala tayong panlunas sa Rainbow Cloud Palm ni Pilking Hall. Hindi siya matatalo. Walang silbi ang bilang ng mga tao kapag nakalaban niya ito. Kapag nalaban na ang Rainbow Cloud Palm, sigurado na ang kanyang pangangibabaw. Lalo na ngayon, sa hanay na ito. Sandali na lang bago tayo mapatay ng kanyang lason. Wala na ba tayong magagawa? Nanginginig si Troy. Kumislap ang mga mata ni Aaron, syempre meron. Basagin ang hanay at kakalat ang lason. Madali lang para sa iyo na sabihin. 10 beses ko na itong nataman pero matibay pa rin ito. Kailangan ko ng mas maraming oras na wala tayo, bumantong hininga si Troy habang nakatingin sa mapanglo na kalangitan. Nagngalit din ang iba, umatras kasabay ng paglapit ng miesma. 307. Ang 36 na mga pylon ay lumikha ng isang selyadong espasyo, na ikinulong ang lahat sa loob ng mga hangganan nito at pinipigilan ang sinumang tagalabas na tumingin sa loob nito. Kahit ang mga manunood na nanunood sa tubig, ang National Elemental Stone, ay hindi makalusot sa tabing. Ang tanging nakita nila ay ang mga sinag ng liwanag, na lalong nagpapatindi ng kanilang pagkabalisa. Ang panig ng Regent Estate ang pinakakalmado sa lahat, dahil sa kanilang malalapad at nakakatakot na mga ngiti. Sa loob ng mga palumpong sa harap lamang ng mga poste, ang pangkat ni Clara, na nahuling dumating, ay naguguluhan at nakatingin sa pinangyarihan. Hindi nila moari kung ano ang nangyari sa mga pagbabagong ito. Bakit sila pinapunta rito ni Ethan? Isang array para sa ikatlong baitang. Naningkit ang mga mata ni Clara. Tumangaw si Dexter, may kasama rin itong nakatagong hukbo. Para magtagumpay ang pagtambang, ang pinakamadali ay isang hanay na may maraming controller. Ang pagiging mabagal sa aming pagpunta rito ay naging pabor sa amin. Dahil sa pagkabutas ng bitag, malamang ay may nahulog na rito. Ano? Sinasabi mo bang pinapasok tayo ni Ethan sa isang patibong? Sigaw ni Clara na hindi makapaniwala. Tumangaw si Dexter, bagamat nagtagumpay ang bawat plano ni Kuya Kindstone at malamang na hindi siya magkakamali, ang mahalaga sa puntong ito ay ang basagin ng hanay. Tumangaw si Clara pagkatapos ng isang sandali, saka sumigaw, mga kasama, ako na ang bahala. Babasagin natin ang array core at ilalabas sila. Naiintindihan ko. Pinagsalikop ng mga lalaki ang kanilang mga kamay at sumugod sa tabi niya. Labis na nag-aalala ang panig ni Lola. Ngunit ang biglaang pagdating ni Clara ay nagbigay ng pag-asa. Mabuti na lang at hindi matatalo ng lubusan ang dalawa pang koponan. Boom! Ilang beses na hinampes ni Clara ang kumikinang na mga poste, hanggang sa ito ay manginig at kumukurap. Ngunit nang umabot na sa 36 ang mga ito, bawat isa ay nagbibigay ng suporta, nagpapatatag sa mas mahinang kawing. Dahil dito, ang makapangyarihang Yuan Chi ni Clara ay kumalat ng pantay sa kanila. Nayanig sila ngunit malayo pa rin sa pagkabasag. Sinalakay ng iba ang iba pang mga sinag, gaano man ito kawalang saysay. Nag-aalala ang mga tao sa tabi ni Lola. Nakikipagkarera sila sa oras. Habang tumatagal, mas dumarami ang mga nasawi kumpara sa mga nakulong sa loob. Sa loob ng patibong, si Aaron at ang kanyang mga kasama ay napadpad sa isang sulok dahil sa lumalaganap na salot. Nang maubusan na sila ng lugar para umatras, ilang mga tauhan pa ang natulak pa sa unahan para magkaroon ng espasyo. Kayo ang aming mga basalyo. Ang pagsasakripisyo ng inyong sarili para sa inyong Panginoon ay isang tunay na karangalan para sa inyo. Naunawaan din nila ang lohikang ito at humakbang pasulong ng walang pag-udyok ng kanilang Panginoon. Hinarap nila ang paparating na amoy, ngunit nauwi lamang sa isang nagbabagang dugo. Labis na nalungkot si Abigail, at umaagos ang mga luha. Hindi ba't lahat tayo ay tao? Bakit kailangan nilang isakripisyo ang kanilang mga sarili? Dito nakasalalay ang kalupitan. Kung hindi sila, sino? Ang 7 bahay. Gaano man kahanda sina Aaron at ang iba pa, na hindi naman talaga, hindi rin ito tatanggapin ng mga basalyo. Madaling hulaan kung bakit. Kung nakatakas sila sa impyernong ito sa pamamagitan ng biyaya ng sakripisyo ng kanilang Panginoon, ano kaya ang magiging kinabukasan ng kanilang mga angkan? Paglipol.
Kaya't kahit na ang gawaing ito ay mukhang mabubuti at walang takot sa unang tingin, sa kaibuturan nito, ang lahat ay nakasentro sa pagliligtas ng kanilang mga kadugo. At sino ang mag-aakala kung ang kanilang mga Panginoon, sa kanilang walang hanggang awa, ay maaaring tumingin ng may kabaitan sa kanilang mga angkan. Walang katapusan ang agos ng mga sakripisyo, ngunit pinilit sila ng miyesma na mapunta sa isang sulok na walang labasan. Nalungkot si Aaron. Humarap siya sa 12 lalaking nakakalat ng may mabigat na puso, walang saysay ang anumang karagdagang sakripisyo. Halos hindi na tayo nito bibigyan ng mas maraming espasyo. Dito na ba natin matatagpuan ang ating katapusan? Ang kanyang mga salita ay nagpayuko ng ulo ng iba sa kalungkutan. Ang lupa, na basang-basa ng dugo, ay lalo lamang nagpulala sa kanilang kalungkutan. Libo-libong tao ang pumunta rito, ngunit halos hindi nila mabilang sa 2 kamay. Hindi nila maikikaila ang kanilang kapalaran, tiyak na mauuwi sa isa na namang madugbakas sa lupa, at sasama sa iba. Nako, ang trahedya. Boom! Nayanig ang langit sa biglaang tunog at lalong lumabo ang mga madugong imahe sa kanilang paligid. Sa mga mata ni Aaron, isang mahinang pag-asa ang namukadkad, may umaatake sa hanay. Oo, pero ano ang maitutulong nito? Sa oras na masira ang hanay, wala na tayong matitira pang mga buto. Tumingin si Troy sa langit, malungkot at nalulumbay. Ang kanyang mga salita ay pumutol sa inaasahan ng iba, sa kanilang pag-asa. Tinabig siya ni Aaron, huwag mong sabihin yan. Baka magtagumpay sila. Tinapik ni Aaron ang balikat ng lalaking katabi niya, kapatid, anong angkan ka? Gaano ka nakatagal naglilingkod sa Veiled Dragon Pavilion? Ang angkan ng Chen mula sa Tenebrous City. 150 taon na ang nakalilipas, nanumpa kami ng katapatan sa Veiled Dragon Pavilion. Ang kanyang nakalubog na mukha ay nagpapakita na naunawaan niya ang ibig sabihin ni Aaron. Yumuko siya, sana ay alagaan ng panganay na batang Panginoon ang aking angkan. Matagal mo nang sinusundan ang bahay ko at ang sakripisyo mo ngayon ay hindi masasayang. Ako, si Aaron, ay hinding-hindi ko malilimutan ang iyong debosyon. Seryosong tumango si Aaron. Nakatiim ang panga ng lalaki, matatag ang mga mata at sinugod niya ang miyesma. Ngunit bahagya niya itong nahawakan at ang lason ay kumakagat na sa kanyang laman. Pinanood ng lahat ang pagbababad ng kanyang dugo sa lupa sa loob lamang ng ilang segundo. Umiyak si Abigail, isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Trent. Bumantong hininga si Trent at tinapik ang kamay nito bilang pag-aliw. Hindi na ito nakapagtataka sa kanya, lalo na kung gaano kadalas niyang nakikitang inaabuso ng 7 bahay ang kanilang pribilehiyo. Masayang nakatayo si Aaron sa bagong bakanteng pwesto. Ang kalmado niyang mukha ay nagtatanong, inabala ba niya kahit kaunti ang pag-alala sa pangalan ng angkan ng lalaki? Bueno, dahil may bumabasag sa hanay, pumukaw ang pag-asa sa kanyang puso. Ilang segundo ang nakalipas, hindi niya balak gumawa ng mas maraming walang kabuluhang sakripisyo, hindi noong sila ay nakatakdang mamatay ng magkasama. Ngunit ngayon, kahit mamatay pa siya, sisiguraduhin niyang siya ang magiging huli. Paano kung nabuhay siya? Daan-daang beses nang tinamaan ni Clara at ng kanyang mga tauhan ang mga poste ng liwanag ng walang resulta. Ang bawat pagkabigo ay lalong nagpapatindi ng kanilang pag-aalala. Pinagpapawisan din si Lola, habang sina Renden at Rufus, na natatakot sa kapalaran ng kanilang mga anak, ay labis na nalungkot. Walang sino man doon ang mas nabalisa kaysa sa kanila. Si Raisin ay nakatayong tuwid na parang talam sa gitna nila, ang mga matang nakatuon sa imahe ng may tahimik na pag-aalala. Bumulong si Brandon, Marshall, itong 36 na Heavenly Stars Array. Tigil, alam ni Dexter ang paraan. Ikinumpas ni Raisin ang kanyang kamay, may kumpiyansa ang kanyang mga mata. Tumango ang mga tigre, habang nakangiting pinagmamasdan ang binata na nakasuot ng National Elemental Stone. Sinuri ni Dexter ang hanay at sinabing, Edifice Lord Chu, ang 36 na Heavenly Stars Array ay nakaayos ayon sa 36 na bituin ng Big Dipper. Kung may isa nakakapit, lahat sila ay kakapit. Kung may isa na gumuho, lahat sila ay babagsak. Sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa Life Gate ay mabubure natin ang Death Gate at masisira ang hanay. May paraan ka ba? Tanong ni Clara. Tumangaw si Dexter, karaniwang ginagamit ang hanay na ito sa hukbo. Sinundan ko ang ninong sa loob ng 2 taon para matutunan ang tungkol sa hanay na ito at hilingin kay Lord Chu ng edifice na ibigay sa akin ang lahat ng awtoridad. Tapos na.
Agad na pagsang-ayon ni Clara. Tumahimik si Dexter at sumigaw, makinig kayong lahat. Michael, kumuha kayo ng 300 lalaki at salakayin ang tarangkahan ng buhay sa gitnang kanluran. Darcy, kumuha kayo ng 300 lalaki at salakayin ang pangalawang tarangkahan ng kamatayan sa silangan. Ang natitira ay sasamahan ko sa pag-atake sa tarangkahan ng Selyo. Sabay-sabay na umalis ang mga lalaki. Parang mga dragon, nagsimulang magpaulan ng kaguluhan ang 3 koponan sa 36 na poste ng liwanag. Nang salakayin ni Michael ang mga poste ng ilaw sa tarangkahan ng buhay, nagpadala siya ng alon sa iba pang mga sinag. Pagkatapos ay inatake ng mga pangkat ni na Darcy at Dexter ang kani-kanilang mga target at nagbago ang mga bagay-bagay. Ang dalawa pang alon ay pumihil sa una na kumalat sa iba pang mga poste. Nagtagpo ang 3 alon sa iisang poste, na pumipigil dito sa pagpapamahagi ng karga ng iba. Di nagtagal, sumigaw ang lalaki sa loob ng poste at nang mawala ang poste, sumabog ang lalaki. Nawala ng balanse ang 36 na poste ng ilaw at hindi na nila masuportahan ang isa't isa. Tumawa si Raisin, ang galing. Hindi sinayang ng bata ang 2 taon na nasa biko siya. Tumanggaw ng may pagmamalaki ang 4 na tigre ng Titans. Sila ang nagpalaki sa nakababatang kapatid na ito at ang makita siyang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa esoteric debate ay nagpuno sa kanila ng tuwa at pagmamalaki. Tumanggaw ang panig ni Lola, natuwa rin. Sino ang mag-aakala na hindi lang ang nakakatakot na si Ethan ang karapat-dapat pansinin ng angkan ng Larson, kundi pati na rin ang batang pinuno ng angkan. Tiyak na hindi sila. Ang pinaka-nagulat nila ay ang mga desisyon ni Ethan. Alam nilang lahat kung sino ang nagdala kay Dexter sa limelight, si Ethan. Dahil palaging nangunguna si Ethan sa mga pukana at labanan, halos hindi magpapakita ng mukha ang anak ng 3 antas ng angkan, halos hindi mapapatunayan ang kahalagahan niya sa pangangalaga ni Raisin. Tuwang-tuwa si Clara sa loob. Tuwang-tuwa siya sa hanay na ito na ikinabahala ng marami sa kanila dahil sa kaunting pagsisikap ni Dexter. Hindi hinayaan ni Dexter na mabahira ng maliit na tagumpay na ito ang kanyang paghatol, bukas ang viewing gate. Atakihin ang paying gate. Naiintindihan ko. Sagot ng mga lalaki, puno ng sigasig. Naging malungkot ang panig ng Regent Estate, tanging si Winford lang ang nakasaksi ng mahina at nakakahilong ngiti, hahaha, wala naman itong kwenta. 308. Umalangaw-ngaw ang mga kalabog sa lahat ng dako habang pinamumunuan ni Dexter ang kanyang 3 koponan sa kaliwa't kanan. Ang 36 na poste ng liwanag ay nabawasan sa 26 sa loob lamang ng ilang segundo. Natigilan ang iba, naghihiyawan para sa angkan ng Larson. Sa wakas ay lumaki ang kanilang batang Panginoon. Magiging isang mahusay na pinuno ng angkan siya. Nang gumuho ang kalahati ng mga poste, ang hanay ng mga poste ay patuloy na nanginginig dahil sa bigat. Halos hindi sapat ang 18 poste para suportahan ang ganito kalaking hanay. Sumigaw si Dexter, bumalik ka. Tumakbo silang lahat palayo, ngunit ang ilan ay masyadong mabagal sa kanilang pag-atras at nilamon sila ng sumasabog na hanay. Boom! Ang lakas ng pagsabog ay tumama sa paligid, habang ang iilang kapos palad na nadamay dito ay nagkapira-piraso. Ninakawan ng buhay bago pa man sila makapagsalita ng kahit isang ungol. Ang mga mapalad na nakaligtas ay nakakita sa harap nila ng isang mabahong makapal na ambon. Huminga sila ng malalim, nagalak na nakalabas ng walang sugat, ngunit nilamon ng buo ng naglalakihang miasma. Humagulgol sila at umiyak kahit na ang kanilang laman ay natunaw sa dugo at nabasa ang putik. Sumigaw si Clara, mag-ingat ka. Ito ang rainbow cloud palm ni Phil King Hall. Isang patong ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan habang nagsasalita siya. Pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at nagtayo ng malamig na harang. Dumampi ang miasma sa harang at nagpakawala ng mga tunog ng pagsitsit, na agad na kinain ito. Nabigla si Clara. Kahit ang lason ng vicious Pilking ay hindi ganoon kalala. Ang kasabihang walang sino man ang makakapagtanggol laban sa rainbow cloud palm ni Baron, na may katawang may lason, ay hindi walang batayan. Nagngangalit ang mga ngipin ni Clara, ang tanging pagpipilian ay ang umatras. Dahil sa sakit na nararamdaman niya, ang dumaraming bilang ng mga biktima ay nalunok at natunaw ang lason. Hahaha, Panginoong Edipicio Chu, tama ka sa oras. Hindi ko malilimutan ang utang na loob na ito. Kasunod ng walang pigil na tawanan, napansin ng mga taong nakulong sa loob si Clara. Malaya na ngayon ang mga pangkat ni Aaron at Troy.
Ngunit nabawasan na lamang sila sa wala pang 10 tao. Ligtas ang sentro ng dalawang bahay, habang ang mga basalyo ay napunta na sa mundo ng mga patay. Sa teknikal na paraan, may isang basalyo na nakaligtas, ang mga kapatid ng angkan ng Baker. Malaking pasasalamat ito sa kasikatan nina Trent at Ethan, o sino ang mag-aakala na sa pagsubok na ito ay gagamitin sila bilang marangal na sakripisyo. Swerte sila, kahit papaano, dahil bumigay ang hanay ng malapit na silang lumunin ng miasma. Lumipad sila palayo sa oras na makakaya nila, kasabay ni Clara. Nakita ni na Rufus at Renden na ligtas ang kanilang mga anak at nakahinga ng maluwag ng hindi nila alam. Ngunit nang makita ang langit na nababalot ng lason, pagkatapos ay ang madugong putik sa ilalim ng kanilang mga paa, ang nakapangangilabot na tanawin ng impyerno ay nag-iwan sa kanila na basang-basa. Ang esoteric debate ng siglong ito ay mas malisyoso. Marahil ang katotohanan na ang 7 bahay ay opisyal na nagdigmaan ay may kinalaman dito. Para sa kapakanan ng pagpapakita, ang 7 bahay ay umiwas sa isang ganap na digmaan, hinayaan ang kanilang mga basalyo na maging kanilang kinatawan. Ngunit ngayon, hindi lamang ang mga basalyo ang naging mga ilog ng dugo, ang 7 bahay ay nagwawala rin ng may kalupitan. Madaling isipin kung ano ang mangyayari kung mas mabagal pa si Clara sa pagsadyap sa kanya. Ang mga linya ng dugo ng Sword Marquis Abode at Veiled Dragon Pavilion ay mapuputol sana sa kamay ni Baron. Humagulgol sa loob ang mga may-ari ng 2 bahay na nabiktima. Nanalangin sila na sana'y makalabas ang 2 ng buhay mula sa pinakamalupit at pinakamabagsik na labanan na naganap sa nakalipas na milenyo. Namula ang mukha ni Hall Lord Yan Bogong na may pinakamasayang ngiti na maiisip. Gumawa pa siya ng mga halatang senyales sa kanyang mga kakampi, na parang sinasabing, kita mo yan. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng ating pinakamahusay na sining, Rainbow Cloud Palm. Gamit ang isang kamay, ang mundo ang aking oyster. Walang sino man ang mga ngahas na lumapit. Tinignan siya ng lahat ng may sumpa. Kitang-kita ang kanilang paghamak sa husay ng maliit na lalaking ito sa drama. Aaminin ng isa, ginawang makinang pumatay si Baron ng Rainbow Cloud Palm. Kung sakaling may ibang gagamit nito, ang lakas ng loob ay kayang itulak ang kalaban sa kahirapan at lumabas ng buhay. Ngunit kung papalitan ang gumagamit ni Baron, matutunaw sila at magiging mantsa ng dugo sa lupa bago pa man nila ito maabot. Ito ang katatakutan na binigyang buhay ni Baron ng 6 na dragon at isang phoenix ang salot na dragon. Tanging ang Regent Estate lang ang umiiling, halatang hindi humanga sa Rainbow Cloud Palm. Sa kabilang panig, ang pangkat ni Clara ay lalong naitutulak palayo sa kumakalat na miasma. Kinain nito ang mga puno at maging ang pinakamatitigas na bato, kung saan ang una ay naging alikabok, at ang pangalawa ay naging isang maasim na likido. Ang iilang mga magsasaka na masyadong mabagal para makasabay ay nilunok ng nakal-alasong usok, na tanging mga sigaw lamang ang indikasyon ng kung ano ang naghihintay sa kabilang panig. Nakakunot ang noo ni Clara, kailangan natin siyang pigilan o mamamatay lahat ng ating mga tauhan. Tumanggaw si Aaron, totoo. Bawat dakilang angkan at bahay sa Titans ay nanunood sa atin mula sa kabila ng labasan ng tubig. Magiging madungi sa ating karangalan kung hahayaan nating paurungin tayong 3 ni Baron, isang solong lalaki. May paraan ako, ngunit kailangan nating pagsamahin ang ating kapangyarihan. Maaaring mataas ang panganib, ngunit handa ka ba? Nagpalitan ng tingin sina Clara at Troy pagkatapos ay tumango, magsalita ka. Nagningning ang mga mata ng dalawa at tumango habang bumubulong sa kanilang mga tainga ang nakangiting si Aaron. Tumigil sa pag-iwas ang 3 sa salot at sa halip ay sumugod, na ikinagulat ng iba. Suicidal ba sila? Kahit ang 6 dragons at 1 phoenix ay hindi ligtas sa pagkamatay dahil sa lason na iyon. Pero ang sumunod na nangyari ang tunay na nakakagulat. Nanguna si Troy, pagkatapos ay hamampas. Isang maningning na ginintuan at walang pidgel na enerhiya ang pumutol sa miasma. Napilitang kumalat ang lason, na nagpapakita ng isang malinaw na landas sa unahan. Sinundan ng 3 ang landas, kasabay ng pagbabalik ng miasma na may paghihiganti at banibitag ang 3. Ang agarang tugon ni Clara ay sa anyo ng isang kislap ng lamig. Gumalaw ang kanyang mga kamay, nagtayo ng pader na yelo sa paligid nila at iniingatan silang ligtas mula sa miasma. Ngunit ang patuloy na pagsitsit ay patunay sa kapangyarihan ng mga lason, at sa maikling buhay ng pader na yelo. Pero isa pa, sapat na ito para makabili sila ng isang iglap at iyon lang ang kailangan nila.
Sa wakas ay pinakawalan ni Aaron ang ataking nabuo niya sa buong panahong ito sa kanyang palad. Isang imahe ng dragon ang lumabas, na bumuo ng isang bagong landas na sinundan ng tatlo. Bumigay ang pader na yelo dahil sa asidong lason sa likuran nila. Ngunit tila hindi sila naabala ng selyadong labasan. Pumunta sila rito nang walang balak umatras. Sa ganitong paraan, ipinakita ni Troy at Aaron daan, habang pinigilan ni Clara ang amoy. Hindi nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa puso nito, ang pinagmumula ng lason. Ang huling atake ni Troy ay nagpahiwalay sa makapal na lason, na nagpapakita kay Baron na patuloy na nagbubuga ng dugo. Napaigtad si Baron sa gulat. Ang matagal na pagpapanatili ng Rainbow Cloud Palm ay nagpapasok ng lason sa kanyang mga organo, at sa pinakamasamang oras niya nang magpakita sa kanya ang tatlo. Masyado siyang mahina para pigilan kahit ang isa, lalo na ang isang pangkat na may tatlong miyembro. Dahil sa takot, handa nang tumakas si Baron, ngunit may ibang plano si Aaron, nang lumitaw siya sa tabi niya. Hihihi, minsan lang ito mangyari. Naniniwala talaga ako na ang sakit ng isang tao ay pakinabang ng iba. Humagalpak ng hajijek si Aaron. Boom! Ang atake ng palad ay nagpabagsak sa ere sa walang kalaban-laban na si Baron. Siya ay malubhang nasugatan. Nang sandaling lumipad siya ay siya ring sandaling naglaho ang amoy. Pinalibutan ng tatlo ang humihingal na si Baron, napansin ang saya sa mga mata ng isa't isa. Sumigaw si Lord Yan Bogong, kasuklam-suklam at walang hiya na grupo. Paghamak lang ang natanggap niya mula sa karamihan. Away ng bahay ito. Sinasabi mong hindi patas ang tatlo laban sa isa. Paano naman ang hukbo ni Baron na nalampasan ang iba ng 5 laban sa isa, ilang sandali lang ang nakalipas? Napansin ni Yan Bogong ang kanyang pagdulas ng dila at namula siya. Tuwang-tuwa sina Lola at Rufus. Ngunit ang isang sulyap sa walang kupas na reaksyon ng Regent Estate ay nagpagulo sa kanilang mga damdamin. Ano ba talaga ang ginagawa nila? Pagkatapos, nakuha ng kanilang atensyon ang matinding galit ni Clara. Baron, wala kang respeto sa buhay ng tao, ni isang onsa ng awa para gamitin ang ganyang kalabisan na sining. Karapat-dapat ka sa kamatayan. Ang lupang nababad sa dugo ay patunay ng libu-libong buhay na inani ng kanyang salot. Hindi napigilan ni Clara ang sarili na isumpa ang nanghihinang si Baron. Kinawayan siya ni Aaron, hahaha, Edifice Lord Chu, huwag kang magalit. Sulit ang libu-libong sakripisyong ito para mabihag si Baron ng Pilking Hall. Hindi pa kasama rito na karamihan sa mga pagkamatay ay mula sa kanyang panig. Isa itong karapat-dapat na tagumpay, hahaha. Napasinghap sina Clara at ang iba pang mga babae sa kanyang tawa. Sinasabi mo ba na sa digmaan, magiging maayos ang lahat basta't mas maraming nasawi sa kanilang panig? Wala bang kahulugan ang kanilang buhay? Ganoon ba kalamag ang dugo ng lahat ng tao? Naglakas loob lamang silang magreklamo sa kanilang mga puso, dahil naunawaan na nila ngayon ang kalupitan ng digmaan. Hahaha, hindi lang ikaw ang panalo. Kasabay ng isang malakas na putok, si Trent ay napalipad. Ang kanyang pwesto ay agad na napalitan ni Lucian ng Hell Valley. Sa utos ng pinakamatandang batang Panginoon, mas mabuti kung mas nakakapangilabot ang pagkamatay ng dalagang ito. Nababahala ako kung paano ito gagawin, pero ngayon ay nalaman ko na. Kasabay ng isang madilim na ngiti, humarap si Lucian sa natatarantang si Abigail. Naaninag ng kanyang mga mata ang kuko na nakahawak sa kanyang leeg. Masayang balas ng lalaki, binibini, dapat po kayong ipagmalaki. Napakaraming tao ang isinakripisyo namin para lang makita niya ang iyong baluktot at sira-sirang mukha, hahaha. 300 at siyam. Abby. Sumigaw at sumalakay sina Rohan at Lindan. Nawala sa kanilang isipan ang ideya ng pakikipaglaban sa isang taong wala sa kanilang kakayahan dahil sa kanilang matinding pag-aalala para sa kanilang kapatid. Hindi ka Lucian umiwas ng tingin sa kanila, tanging alon lang ang ibinigay nila. Isang malakas na hangin ang tumama sa nakakainis na magkapatid, nagpalipad sa kanila, at naiwan silang walang magawa sa lupa. Ngunit ang kanilang mga mata ay puno pa rin ng pag-aalala para kay Abigail. Sumigaw si Abigail, kuya, pangalawang kapatid. Hahaha, dali na. Ayos lang sila. Wala akong interes na magpaputok ng mga langaw. Lumawak ang malisyosong ngiti ni Lucian habang hawak niya ang marupok na babae. Swoosh! Biglang may dumaang espada. Nakabangon si Trent at tinutukan ang lalamunan ng lalaki, siyam na anyo ng flowing space, walang lamang na lambat.
Natigilan ang paligid at maging si Lucian ay tila natigilan dahil ang tanging gumagalaw na bagay ay ang mabilis na pag-atake ng espada sa kanyang lalamunan. Hindi natitinag kahit kaunti, kinurot lang ng lalaki ang kumikinang at malamig na talam. Huminto ang espada sa kanyang pagtakbo. Ang sumunod na alam niya, narinig ni Trent ang pang-iinis ni Lucian, "Humph, medyo mag-aalala sana ako kung ang 9 forms ng flowing space ay galing sa kapatid mo, pero ikaw, hahaha, bale wala." Gumalaw si Lucian at nakitang parehong nagpaputok sa ere ang espada at ang laki. Bumagsak sa lupa at dumura ng dugo, wala na siyang nakitang lakas para bumangon. Ang tanging nagawa na lang niya ay masaksihan ang masakit na pagpisil ng kamay ni Lucian sa leeg ni Abby. Sumugod sina Clara, Troy at Aaron. Sumimangot lang si Lucian at inilapit sa kanila si Abigail habang sumisigaw, "Huwag kayong lalapit, baka makuha kayo ng babae." Huminto agad ang tatlo. Dahan-dahan nilang ibinaba ang kanilang mga paa at naging seryoso. Ang babae ay mula sa isang mababang uri ng pangalawang uri ng angkan, hindi naiiba sa isang basalyo, ngunit ang kanyang katayuan ay medyo espesyal. Malakas ang kanyang ugnayan kina Trent ng Sword Marquis Abode at Soaring Demonic Dragon Ethan. Para man sa mga nasa likod niya o para sa sarili niya, kailangan nilang iwasan ang maging bahagi ng pagkamatay niya anuman ang mangyari. Kung hindi, hindi sana gagana sa kanila ang banta ni Lucian. Dahil alam na alam ng magkabilang panig ang maselang balanse, tiningnan sila ni Lucian ng may puot at ngiting pilit, sino ang mag-aakala na mangyayari ito. Ang mga matataas at makapangyarihang disipulo mula sa tatlong bahay ay nanginginig na ngayon sa takot na makitang mahulog ang ulo ng isang pangalawang uri ng angkan. Kay gandang tanawin, hahaha. Humarap si Lucian sa nasabing binibini na nakataas ang kilay, "Nakikita mo ba yan, binibini? Mahal ka nila." At ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit posible ang lahat ng ito. Nakakatawa kung paano kasama rito ang kasalukuyan mong kalagayan. Kung hindi lang siya umiiral, sino sa atin ang mag-aaksaya ng oras para mag-alaga ng isang maliit at walang kwentang babae? Nagngalit ang mga ngipin ni Abigail, alam na alam niya kung sino ang tinutukoy niya. Alam din ito ng tatlong malapit sa kanila. Ang sentro ng lahat ng plano at pananambang na ito ay si Ethan mula pa noon. Pinatutunayan nito kung gaano kamahal si Abigail kay Ethan, na nagpapakita kung bakit itatapon ng kaaway ang lahat ng kanilang karangalan at hahabulin ang isang mahinang babae. Ang lahat ay nakasalalay sa pakikitungo kay Ethan. Mas lalong dahilan kung bakit hindi maaaring magmadali ang tatlo, dahil baka mawalan sila ng Abigail at dahil sa galit na si Ethan na naghahabol sa kanilang mga hininga. Lihim na tumango ang tatlo, halatang naghahanap ng pagkakataon. Ikaw Lucian ay isa sa 6 dragons at 1 phoenix, kaya paano siya mag-iiwan ng pagkakataon para samantalahin ng tatlo? Natigilan ang eksena, walang gumalaw sa magkabilang panig. Nagulat ang mga manunood sa labas ng labasan ng tubig sa biglaang pangyayari. Ang kahinaan ng isang pangalawang uri ng angkan ay sina Ethan at ang isa pa. Isipin mo na lang. Naikuyom ni Andrea ang kanyang mga kamao, labis na nag-aalala. Matagal na niyang alam ang kahalagahan ni Abby kay Ethan. Hindi niya o ni Clara maabot ang parehong lugar gaya ng babaeng iyon sa puso ni Ethan. Pinigilan niyang gisingin si Ethan sa kanyang napagtanto dahil sa pag-aalala at takot. Natatakot siyang lalo pang lalayo si Ethan sa kanya. Umabot na sa puntong bago ang huling laban, magulo na ang puso ni Ethan. Paulit-ulit siyang nalilito ngunit hindi niya mahanap ang ugat ng problema, sinisisi ang lahat sa kanyang hindi mapakali na isipan. Tanging si Andrea lamang ang nakakaalam na ito ay selos dahil sa pagkikita ni Abby at Trent araw-araw. Dahil ang tanging nasa isip ni Ethan ay ang paglilinang lamang, ang kanyang kaalaman tungkol sa pag-ibig at anumang bagay na umiiwas sa paksang ito ay isang malaking kawalan. Dahil hindi niya alam kung ano ang sanhi ng matinding pagkabalisa sa loob niya, pinili niyang maging malamig ang kanyang loob. Nakatagpo na ng kapayapaan ang kanyang isipan, ngunit ang ginawa lang niya ay pigilan ang baha sa pamamagitan ng paggawa ng dam sa paligid nito. At sa sandaling pumutok ang dam na iyon, lalamunan siya ng rumaragas ang tubig. Halos nakita ni Andrea ang nasasaktang mukha ni Ethan. Humarap siya sa nakakulong na si Abigail, at ipinagdarasal ang kanyang kaligtasan. Abby, kailangan mong mabuhay. Kung hindi ay mababaliw si Ethan. Sa lahat ng mga manunood, ang tanging tunay na nagmamalasakit kay Abigail ay ang kanyang ama at lolo.
Nawalan sila ng hininga nang makita ang kanilang anak na babae at apo sa mga kamay ni Lucian. Halos madurog ang kanilang mga puso. Bakit kaya dumanas ng ganitong kapahamakan ang mabait at masayahing si Abby? Pinagmasdan ni Conrad ang lahat ng may kislap sa kanyang mga mata. Sir Leng, ito ba ang nakamamatay na kahinaan na binabanggit mo? Hahaha, punong ministro, nagsagawa ako ng masusing obserbasyon at ang babaeng iyon ang pinakamalaking ikinababahala ni Ethan. Maaaring hindi niya ito mapansin mismo. Ngumiti si Winford. Nagtaas ng kilay si Conrad, paano nalaman ni Sir Leng kung hindi niya alam? Hahaha, simple lang. Palaging ibinubunyag ng isang lalaki ang kanyang hinahangad nang hindi niya namamalayan. Noong unang dumating si Ethan sa Dragon Cloud City, nag-away sila ng aming panganay na batang Panginoon. Nang panahong iyon ay iniligtas niya ang dalawang babae, ang isa ay ang batang binibini ng angkan ng Larson, habang ang isa naman ay ang batang babaeng Baker. Iyon lang ba ang kailangan? Ngumiti si Conrad. Umiling si Winford, hindi sana ganoon kadali, pero natural lang na napunta ang mga mata niya sa babaeng Baker. Nagtatanong ito, kung babaliwalain niya kahit ang kaligtasan ng batang binibini ng kanyang angkan, at dahil ang babae lang ang interesado niya, anong lugar ang hawak nito sa puso niya. Gayon din, sa entablado ng pakikipaglaban, nang si Ethan ay nabighani sa kanyang kahangahangang unang tagumpay, sino ang una niyang pinuntahan? Hahaha, kapag ipinakita ng isang lalaki ang kanyang kabayanihan, gusto niya itong ibahagi. Hindi sa kanyang mga kasama sa inuman, kundi sa babaeng mahal niya. Ang lahat ng ito ay mga hindi namamalayang kilos, ngunit pati na rin ang mga pinakanagtaksil sa kanyang puso. Tumanggaw si Conrad bilang pag-unawa, tunay ngang matalino si Sir Leng. Sa dalawang engkwentro pa lang namin, naunawaan mo na ang kahinaan ng bata. Masasabi kong humanga ako. Napakabait mo, hindi ko iyon karapat-dapat. Walang kapantay ang karunungan ng punong ministro. Hindi ako mangangahas na ikumpara. Hindi ko kailanman naunawaan ang iniisip ng punong ministro, kahit kaunti. Yumuko si Winford bilang paggalang. Ngunit sa paraan ng pagtingin niya sa mga mata ni Conrad, mas maituturing itong isang hamon. May kislap sa mga mata ni Conrad, tumawa ang matanda, interesado rin ba sa akin si Sir Leng? Ipagpalagay ko ba na ako ang susunod mong target? Paano nangyari yan? Hinding-hindi ako maglalakas loob na gawin yan sa iyo, punong ministro. Umling si Winford. Ngumiti ng malamig si Conrad bilang ganti, hindi ito pinansin, wala akong pakialam kung maglaro ako ng isa o dalawang round kapag natalo na ni Sir Leng ang unggoy na iyon. Nanginginig, ang mga mata ni Winford ay nagniningning sa diwa ng pakikipaglaban. Sa tatlong magagaling na kaisipan ni Titans, siya ang palaging pangalawa kay Conrad. Ngayon ay may pagkakataon na siyang harapin ang lalaki at kahit medyo hindi siya sigurado, nangingibabaw ang pananabik. Gagawin ng bawat lalaking may kapangyarihan ang lahat para lang ipaglaban ang titulong numero 1 sa mundo, kasama na ang unwanted controver. Sa kabilang panig, nakita ni Lucian ang tatlo na hindi gumagalaw at lumingon sa takot na si Abigail. Binibini, gusto ka bang tunawin ang matandang laso na iyon para maging madugong pahid sa lupa para sa batang iyon? Pero hindi ko nagustuhan ang ganitong paghihiganti kaya nakaisip ako ng mas magandang paraan. Sana. Tiyak na ililigtas ako ni Kuya Kindstone. Nagpupumigla si Abigail habang nagmumura, habang sinusundan ng kamay niya ang Thunder Ring. Sa bawat pagkislap ng Thunder Ring, tiyak na susulpot si Ethan papasok at ililigtas siya mula sa panganib. Kuya Kindstone. Sigaw ng puso niya sa tatlong maliliit na salitang iyon, lubos na kumbinsido sa kanyang mapanlinlang na kwentong engkanto. Nagngalit si Trent, gumapang palapit upang iligtas ang kanyang minamahal. Hindi siya lumayo, muling nadala ng kahinaan. Tanging ang kanyang mga matang namumula ang hindi umalis kay Lucian, walang ibang hinahangad kundi lumunin siya. Umiling si Lucian, hindi pinansin ang paligid at nasiyahan sa papairap sa dalaga, girl, ayaw dumating ng lalaking kasama mo. Habang inaabangan ka namin, pupunta siya sa Queenly para maglaban para sa ika-4 na Brimang Sacred Peel. Hahaha, ngayong naaalala ko na, hindi ba dapat ay kaldero ka para sa amin? Kahit nahuli ka ng ilang taon, hindi pa huli ang lahat para tanggapin ang iyong kapalaran.
Hinawakan ni Lucian ang ulo niya nang maglabas ito ng nakakatakot na mga tunog at kulay abong enerhiya. Sumigaw ang lahat, kamay ng multo. Gusto niyang kunin ang esensya ni Abby. 310. Abby. Napasigaw si Trent ng paos. Kahit gaano niya kagusto at kayang iligtas ito, hindi niya magawang makabangon. Ang esensya ay pundasyon ng kaluluwa, ang kaibuturan nito. Ang tungkulin nito ay paikliin ang banal na pandama at iangkla ang kaluluwa. Kapag naalis na, ang kaluluwa ay magkakalat habang ang laman ay patuloy na mabubuhay na parang isang walang laman na balat lamang. Napasigaw si Clara. Hindi siya ginagamit ni Lucian bilang bargaining chip, kundi pinapatay siya. Agad na kumilos ang kanyang pangkat. Gayunpaman, huli na ang lahat. Kumalat ang kulay abong enerhiya ni Lucian at itinaas niya ang kamay na nakapatong sa ulo ni Abigail. Para bang may hinihila. Namutla ang mukha ni Abigail, bahid ng matinding takot ang gumuhit sa kanyang mukha habang mahinang nagsasalita, "Kay Kuya Kindstone, iligtas mo ako." Pagkatapos, ang tuktok ng kanyang ulo ay kumislap sa isang nakasisilaw na liwanag at isang purong enerhiya ang pumailang-lang sa itaas. Nanlabo ang mga mata ni Abigail, nawala ng lakas para tumayo, maging ang kanyang masayang kalikasan ay naglaho nang siya ay bumagsak sa lupa. Tuwang-tuwa si Lucian sa nakasisilaw na liwanag, at lasing pa nga, ang dalisay na diwa na ito ay napakabihirang mangyari. Sayang naman kung hahayaan mo siyang mabuhay ng ganito katagal. Mabuti na lang at nagamit na rin ito sa huli. Inilagay ni Lucian ang esensya sa isang insensaryo, pagkatapos ay tinakpan ito bago itinago. Ikaw Lucian, ilabas mo ang diwa ni Abby. Ang mahinahong boses ni Clara ay narinig, kasabay ng pag-atake ng kanyang palad. Tumugon ka Lucian ng may paggalang. Nagtagpo ang dalawang atake at parehong napuwersang umatras. Sinamantala ni Lucian ang pag-atres at tumawa ng malakas, "Hahaha, kung wala ang esensya niya, ang kaluluwa niya ay tatagal pa ng ilang araw, sapat na para makapagpalm ang baliw na iyon. Ipasa mo na to, di ba? Kung gusto niyang maghiganti, maghihintay kami sa labasan ng mundo." Tinitigan ni Clara ng may puot ang panandaliang si Lucian. Nang sandaling iyon, sina Aaron at Troy ay lumipad sa harap niya at hinaranggan ang kanyang pag-atres. Ikaw Lucian, huwag mong isipin na makakatakas ka sa akin gamit ang pagpatay. Lumipad ang espada ni Troy. Ang maliwanag at makapal na pag-atake ng espada ay tumawid sa buong kalangitan. Humajejek si Aaron, hihihi, ngayong nandito ka na, huwag mo nang isipin pa ang pag-alis. Boom! Ginulat si Lucian ng hindi kapani-pani walang pag-atake ng espada at palad. Dahil 2 laban sa 1, 6 na dragon at isang phoenix pa nga, wala na siyang pag-asang makatakas. Sa kanyang desperasyon, pinakawalan niya ang kanyang espiritong hayop upang tanggapin ang pinakamabigat na halimaw habang siya ay tumatakas. Tinamaan ng Scorching Eagle habang iniintindi pa nito ang paligid. Hindi naman ganoon katindi ang mga atake ng dalawang eksperto sa Profound Heaven, ngunit sumisigaw pa rin sa sakit ang agila. Napalingon ito ng may pagtataka. Nasaan ang Panginoon? Pinalabas na niya siya pero wala siyang nakita. Natigilan sina Troy at Aaron, mas mababa siya kaysa sa peste. Para kahit gumamit ng 5th level spiritual beast para takpan ang puwet niya, isa siyang basura. Ngunit mas malala pa tayo kung hindi natin tatanggapin ang sakripisyong ito. Malamig na ngumiti sina Troy at Aaron at inatake ang espiritong hayop. Pinakawalan ng dalawa ang kani-kanilang mga halimaw para atakihin ang halimaw ni Lucian at tuluyan itong patayin. Labis na nalungkot ang agila na nagbabaga, ano ba ito? Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang nangyayari? Bakit ako biglang nasa isang nakamamatay na sitwasyon? Walang sino man ang nagmalasakit na maliwanagan ang halimaw. Pinalibutan ito ng 2 halimaw at ng kanilang mga amo. Pinasuko nila ito at pinagmalupitin, na ginawang samsam sa digmaan. Bamantong hininga at umiyak ang panandaliang si Lucian. Pasensya na partner, para sa misyon ang lahat. Kapatid na Yo, sandali. Isang sigaw ang narinig niya dahil sa takot. Natagpuan ni Lucian si Baron sa tabi niya. Talagang manlalasan, paano ka nakatakas? Natigilan si Lucian. Nakangiti sa kanyang kapalaran, sinabi ni Baron, salamat sa pag-alis mo sa kanilang atensyon.
Nakatakas ako pagkatapos uminom ng tableta. Kung alam ko lang sana, hindi ko sana ginamit ang espiritu kong hayop. At, bakit hindi mo kinuha ang sarili mong espiritu para iligtas ako? Ngumisi si Baron, sige, at ano ang pakinabang ng 3 tao at 3 halimaw laban sa 1 tao at 2 halimaw? Sa huli, isasakripisyo lang din ito tulad ng sa iyo. Nanginginig ang mukha ni Lucian. Ito ang misyon natin, hindi lang ako. Siya ang may pinakamalaking nawala rito. Nasaktan din si Baron, ngunit natuwa ng husto, handa na para sa kanyang gantimpala. Lalo lamang tumindi ang galit ni Lucian. Pagbalik kay Aaron, tinalo ng pangkat ng mga tao at hayop ang Scorching Eagle hanggang sa huling hininga nito at saka ito inilagay sa kanyang singsing. Saka lamang sila lumipad upang tumulong kina Trent at sa iba pa. Tinulungan ng mga anak ni Clara si Abigail na makatayo, ngunit ang kanyang mga matang walang buhay at ang kanyang kumukupas na puwersa ay nag-iwan sa kanila sa kalungkutan. Naluha si Clara at inilagay ang isang kamay sa kanyang ulo. Sumigaw si Wena, "Edifice Lord Chu, anong ginagawa mo?" Dahil kinuha na ang diwa ni Ginang Abby, ang kanyang isipan ay magulo at ang kanyang kaluluwa ay malapit ng magkahiwa-hiwalay. Ang paghihirap ay walang pinagkaiba sa pagtusok ng utak ng isang tao ng 1,000 karayom. Ang sakit ay sapat na upang saktan ang kaluluwa. Mas mabuting palayain na siya mula sa pagdurusa. Nagngalit si Clara, dumudugo ang kanyang puso sa kawalan ng katarungan. Natigilan si Wena. Nag-iwas siya ng tingin habang tumutulo ang mga luha. Wala ang angkan ng Baker at si Trent sa tabi ni Abby ngunit malalim pa rin ang naging sugat sa kanilang mga sinabi. Umaasa silang mailigtas si Abby, kahit na ito ay isang maliit na pag-asa lamang. Ngunit walang sino man ang gustong pahirapan siya ng ganito. Tanging si Winfred ang tumango, hindi masamang mamatay. Mas mabuti na rin iyon kaysa sa pagpuputik ng dugo sa lupa. Ikaw Lucian ay nagpakita ng mahusay na inisyatibo sa misyong ito. Ngumiti si Timothy. Abby, huwag mo akong sisihin. Habang nakatingin sa maputlang mukha ni Abigail, handa nang hampasin ni Clara ang palad niya. Pero pagkatapos, mukhang natigilan si Clara nang pigilan siya ng maliit na kamay ni Abigail. Kahit na halos wala nang natitirang lakas sa kanya, kahit na mapurol ang kanyang mga mata, pinigilan pa rin niya ang pag-atake gamit ang kanyang huling enerhiya. Isang mahina at matamlay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, "Edifice Lord Chu, pakiusap. Bigyan mo pa ako ng mas maraming oras. Gusto kong makita si Kuya Kindstone sa huling pagkakataon." Nabara sa lalamunan niya ang mga sinabi ni Clara. Alam niya ang sakit ng pagkalat ng kaluluwa ng isang tao, ngunit gayunpaman, nais ni Abby na maghintay kay Ethan. Bilang isang babae, lalo na isang babaeng nagmamahal sa parehong lalaki na mahal niya, ang puso ni Clara ay nasa labis na sakit kaya't lumingon siya. Ngumiti si Abigail, "Salamat." Nang makabawi na sina Abigail at ang magkapatid na Baker sa tulong ng mga gamot, agad silang lumapit kay Abigail. Ang maputlang mukha at ang lalong nanghihinang anyo ay puno sa kanila ng kalungkutan. Gusto sanang bawiin ni Trent ang kanyang asensya, ngunit pinigilan siya ni Troy. Nasa kabilang panig si Quinley at wala sa kanilang dalawa ang kanyang katapat. Maaaring mahilig sa pakikipaglaban si Troy, ngunit alam niya ang kanyang mga limitasyon. Bago pa man sila makagawa ng kahit ano, kinailangan nilang hintayin si Ethan at pag-usapan ito. Pero kahit na lumipas ang 2 araw, wala pa rin si Ethan. Lalo lamang lumala ang kalagayan ni Abigail, nasa bingit ng kamatayan. Si Trent ay laging nasa tabi niya, lumuluha. Sa hapon ng 3 araw, nakita nina Abigail at Trent ang kanilang thunder ring na kumikislap. Ilang sandali na lang ay lilipas na si Abigail, ngunit nagningning ang kanyang mga mata at sumilay ang isang ngiti, dumating siya. Boom! Kumikislap ang kidlat at lumapag si Ethan. Wala pang 1,000 lalaki ang nakita niya at nadurog ang kanyang puso. Kinakabahan niyang tinanong si Clara, ayos lang ba ang lahat? Malungkot ang kanilang mga mukha at tila wala nang masabi. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Ethan, ramdam ang bigat ng sitwasyon. Lumingon sa kanya ang mga matang namumula ni Trent, ang boses niya ay may bahid ng puot, "Huli ka na." Huli na. Nagulat si Ethan nang makitang ganoon ang ekspresyon ng kapatid na kasama niya sa buhay at kamatayan.
Ngunit may napansin siya at nanginig ang kanyang mga labi, kumusta? Si Abby. Pumikit lang si Trent, ngunit hindi tumigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Lalong kinabahan si Ethan habang dahan-dahan siyang lumalapit ng nanginginig ang mga binti. Ayaw niyang tanggapin na dahil sa kanya, kinalaban ni Quinley si Abby, isang matamis at mahinang babae. Habang unti-unting ipinapakita ng malungkot at nanlulumong mga tao ang isang maselang figure, namangha si Ethan, at agad na natigilan. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.